Magandang araw po. Ito po ang Uway Car Rental. Sir, nandyan po ba kayo? Ha, nandito ako. Meron po ba kayong Maybach? Gusto ko pong magrenta ng isang araw. Sige po, boss. $3,000 po sa isang araw. Kailan niyo po kailangan ang sasakyan? Ngayon na. Agad-agad. May date ako ngayon sa crush ko para sa class reunion namin. Nandito ako ngayon sa East Gate ng South China University. Sige po, boss. Nandyan na kami sa loob ng 10 minuto. Ha, oo nga pala. Pagdating nyo dito, suotin nyo ang puting guwantes. At magsuot kayo ng suit. Ha? Pagdating nyo, huwag kalimutang buksan ang pinto para sa akin. Pagbaba nyo, sabihin nyo, "Young master, pasensya na po at naghintay kayo." Gets nyo? Tapos, tatanungin ko kung bakit kayo natagalan. At sasabihin nyo na nagmamaneho kayo. Para sunduin ang master para sa board meeting. Yun ang nakapagpaantala sa inyo. Sige, young master. Ano nangyayari? Bakit hindi gumagana ang bragging system? Naloko ba ako? Ingat! Ay nako, wala na ako. Nagluluwag na ang Ultimate Brag to Reality System. Nadetect ang angkop na host. Binabati kita, host. Ang Ultimate Brag to Reality System ay matagumpay na naitali. Brag to reality? Ano itong bagay na ito? Bakit hindi ito nagsasalita sa akin? May-ari ako ng malaking cruise ship. May 500,000 akong savings, 200,000, 100,000, 50,000. Meron na akong 50,000. System. Nandyan ka ba, system? Magsalita ka naman. Naglakad-lakad lang ako sa campus. Medyo nagbago na ito. Nagbago ka rin ng husto. Napakaganda mo na ngayon. Hindi. Maganda ka na noon at maganda ka pa rin ngayon. Sige, ganoon ka pa rin tulad ng dati. Ang tanga-tanga mo pa rin. Xiaobo. Kinfeng. Anong ginagawa mo rito? Shan. Dumarating na ang lahat sa hotel ng paisa-isa. Gusto mo bang ihatid muna kita roon? Pasensya na, Kinfeng. 2 tao lang ang kasya sa kotse ko. Pero malapit lang ang restaurant. Lakarin lang ng konti, makakarating na. Hindi na kailangan. May kotse kami. Malapit na itong dumating. Kinfeng, ang ganda ng suot ni Shan ngayon. Pwede bang hayaan mo siyang magdidi? Sinong nagsabing nagdidi kami? Sumasakay kami ng Maybach. Lene, may batch. Bakit hindi mo sabihing sumasakay ka ng negatibo 20? Boss, pasensya na. Naghintay kayo. Ang logo na ito. Baka totoo ito. Gas. Manual transmission. Lene. Ito ay pandikit. Hindi ko pa talaga nakita ang isang may batch na manual transmission. Hindi ko inakala, Kinfeng, na ikaw pala ay isang kolektor. Kinfeng. Sa susunod, dadalhin kita sa aking garahe para makita mo kung ano ang tunay na may batch. Nadetect ang pagmamayabang ng katunggali sa pag-ibig. Na-activate ang sistema ng pagmamayabang totoo. Agad na makakakuha ang host ng bagay na ipinagmayabang ng katunggali. May libreng regalo kapag umarkila ng kotse. Totoo ba yan? Ako. Mauna na ako. Shinfeng, hindi mo kailangang gawin ito. Ang mamahal siguro ng upas sa kotse na yan. Napansin mo. Talagang hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Alam mo, noong kasama kita, hindi dahil mayaman ka. Pero ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay noon, ay dahil wala akong pera.
Ikaw pala ang nakikipag-date kay Shanshan. Shin Feng. Ginoo. Totoong nararamdaman ko para kay Shanshan. Ginoo, magsisikap ako. Sisikapin kong mabigyan ng magandang buhay si Shanshan. Kung kasama ka ng anak ko, kailangan ba niyang lumipat sa Xuanyu Yipan Villa? Papunta sa apartment na kinuha mo na 12,000 ang upa? Pinagawa ko na sa abogado ko ang kasunduan. Ito ang 20 milyon. Hindi ko pahihirapan ang anak ko sa'yo. Ganito talaga ang mundo. Huwag mo akong sisihin. Iwanan mo si Shanshan ng kusa. Ginoo. Hindi ko iiwan ang anak ninyo. Tungkol naman sa akin, bibigyan kita ng 3 taon. Magpapatuloy sa pag-aaral si Shanshan sa panahong yun. Pagkatapos ng 3 taon, titingnan ulit kita. Tingnan kung ano na ang naging kalagayan mo, kung makakarating ka sa posisyon na maaari kitang tulungan. Tutulungan kita. Boss, ano na ang gagawin sa kotse? Hindi na kailangan. Shinfeng, ito. Shanshan. Ipapaliwanag ko mamaya, mahuhuli na tayo sa class reunion kung hindi tayo aalis ngayon. Sa isang tingin pa lang, alam ko na. Huwag mo nang pansinin yang sasakyan niya. Hoy, Qin Feng, ang tagal ninyo. Ang tagal naming naghintay sa inyo. Huwag mo namang sabihin na siraan kayo ng may batch sa daan. Hoy, mali ang pagkakaintindi mo. Totoo namang, may bak ang dinala sa akin ni Shinfeng. Nakita ko. May batch na 2 pinto. Ang galing mo naman. Shanshan. Okay lang ako, umupo muna tayo. Qin Feng, huwag kang magkakamali ng akala. Pero class reunion ito, kailangan ba talagang magyabang ng ganyan? Hoy, pare Bo. Balita ko, nasa finance ka na ngayon. Kumikita ka ng malaki, no? Kung may pagkakataon ka, tulungan mo naman kaming mga dating kaklase. Sa totoo lang, hindi pa gaanong kalakihan ang kinikita ko. Swertihan lang talaga. Mga 10 taon na ang nakalipas. Bumili ako ng 1,000 Bitcoin. Nakalimutan ko ang password ng araw din yon. Tapos nitong mga nakaraang araw lang, naalala ko na ito. Sa tingin ko, ang presyo sa merkado ay $100,000 na bawat isa. Ayos. Mahigit $100 milyong yan. Maliit na halaga lang. Napansin ng sistema na nagmamayabang ang katunggali ng host. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng 1,000 Bitcoin. Ciao Bo, ang aking tagapagligtas. Shinfeng, nag-i-invest ka rin sa Bitcoin. Nag-e-eksperimento lang ng kaunti, kakabenta ko lang ng mga hawak ko. Young Master Zhao, balita ko, nakatira ka sa Xuan Ipin. Nakakasalamuha mo siguro ang mga nasa rich list, di ba? Totoo, nitong mga nakaraang taon, nagawa kong bumili ng villa sa Xuan Ipin ng mag-isa. Pero sa karaniwan, hindi ko talaga doon nakatira. Okay ka lang ba? Pasensya na, pasensya na. Mukhang kapitbahay ko na ngayon si Shanshan, na walang sumusuporta sa aking mga ambisyon. Qin, kung hindi ka maganda ang kalagayan, pwede ka namang pumasok sa Zhao Corporation. Salamat sa alok, pero Bo, itong inumin, kailangan kong isalubong ito sa'yo kahit ano pa ang mangyari. Heto, uubusin ko na ang akin. Ikaw, bahala ka. Yan ang gusto kong marinig. Kailangan mong ibaba ang baso mo. Hindi ganyan ang pagtanggap ng tagay. Sumunod ka na lang sa akin mula ngayon. Tuturuan kita ng mga dapat gawin. Bo, hindi ako sasali sa Zhao Corporation. Hindi ako nag-aral ng foreign trade. Paano kung ang mangyari ay mapahamak ko pa ang buong kumpanya? Shinfeng, umupo ka. Ayos lang, Qin. Kung wala kang ambisyon, ayos lang din. Ang tatay ko, siya ay shareholder sa Peace Hotel. Sabi niya, bibilhin niya ito sa lalong madaling panahon at ipamamahala sa akin. Kapag nangyari yon, kahit anong posisyon ang gusto mo, iyon ay para sa'yo. Natukoy na naman ang pagmamayabang ng katunggali ng host. Maligayang bati, host. Nakuha ang 51% equity sa Peace Hotel. Kaya ako na ngayon ang boss dito? Shanshan, ginawa ko ito bilang pabor sa'yo. Pero hindi alam ni Qin Feng kung ano ang mabuti para sa kanya. Huwag mo akong sisihin. Zhao Bo, ano ang ibig sabihin nito? Ganito kasi. Hiniling ko kay Zhao Bo na tulungan ka.
Hindi ka na pwedeng magpatuloy ng ganyan. Shanshan. Hindi ko alam na nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Ang buhay ko lang kasi nitong mga nakaraang araw. Parang nananaginip lang ako. Aray. Masakit, di ba? Paano ito naging panaginip? Hala, sige, tama na, kayong dalawa. Hindi ko alam kung ano ang meron kay Qinfeng, na matagal nang hinahangaan ni Shanshan. Lily, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Sinusuportahan lang kita. Kaya hindi rin niya ako nakalimutan? Matagal na tayong hindi nagkita, Lin Shanshan. Kilala mo pala ako. Magkaklase tayo, mahigit 1 taon na kitang kilala. Akala ko kasi, ang isang honor student na tulad mo, ay hindi masyadong nakikipag-usap sa ibang tao. Ang ganda nung litrato kanina, gusto mo bang makita? Qinfeng, ang ibig kong sabihin. Lasing ka na talaga, Lily. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Mukhang lasing na lasing. Si Lily, mababa talaga ang tolerance niya. Hindi ako lasing, mula sa puso ang sinasabi ko. Noon, sina Qinfeng at Lin Shanshan, ang perpektong mag-asawa sa klase namin. Qinfeng, isang babaeng tulad ni Lin Shanshan, isang tunay na kapalaran. Paano mo nga ba napanaginipan? Hindi ko kailanman. Nagawang isipin iyon noon. Eh di huwag mo nang isipin ngayon. Tingnan mo. Ayaw kong sirain ang pangarap mo. Pero si Lin Shanshan ay itinakdang magpakasal sa pamilyang Liu. Jobo, tama na ang sinabi mo para ngayon. Sige, halos tapos na akong kumain. Pakikwenta na. Sa wakas nagkita-kita rin tayo. At agad-agad naman tayong maghihiwalay. Kumusta, maginoong bisita? Ang kabuang bayarin sa inyong mesa, kasama ang service charge, ay 225,000. Mahigit 200,000. Susmar Joseph, kumain lang ako ng pagkain na nagkakahalaga ng mahigit 200,000. Ang mahal naman yan. Ako na ang bahala. Hindi pwede yan. Shanshan, sabi ko ako ang manlilibre. Isang kainan lang naman to. Paano kita papabayarin? Hindi pwede. Pwede bang i-charge sa account? Direktor ako sa Zhao Corporation. May partnership ang kumpanya namin sa hotel nyo. Paumanhin, ginoong, ang pagkain ay pwedeng i-charge sa account, pero ang alak na ito ay pribadong koleksyon. Kaya hindi pwedeng bayaran sa ganoong paraan. Ganito na lang, bayaran ninyo ang 200,000 at ang pagkain ay ilalagay ko sa company account ninyo. Zhaobo, shareholder ba dito ang tatay mo? Bakit hindi mo papatawagin ang tatay mo para tumawag sa kanila? Oo, bibilhin nitong siyang Master Zhao. Ang hotel na ito at pamamahalaan niya mismo. Hoy, ikaw, mas mabuti huwag mong galitin. Ang magiging boss mo. Pasensya na po, sir. Pero wala po kaming narinig na shareholder na nagngangalang Zhao. Wala po talaga akong otoridad para sa bill na ito. Sandali, tatawagan ko ang tatay ko. Zhaobo, huwag kang mag-abala. Subukan ko. Qinfeng, ang kotse na ito ay dapat nagkakahalaga ng higit sa 4 na milyon. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ito. Pero parang akin nga ito. Parang, Kung matutulog ako at magising bukas, at nandito pa rin ito. Qinfeng, mahigit 200,000 iyan. Huwag kang magpadalos-dalos. Oo, Chin, hindi mo kailangan gawin yon. Qinfeng, bakit sinusubukan mo pang magpasikat? Susubukan mo, ang buwanang allowance mo ay mabibili lang ng isang bag ng dog food sa bahay namin. Ang paglabas mo ngayon ay magpapahiya lang sa'yo. Excuse me. Chin, ano ang sinabi mo sa kanya? Pina-check ko sa kanya kung nakalista ako bilang shareholder ng hotel. Qinfeng, gaano karami ang nainom mo? Dito, ikaw, isang shareholder. Qin, nakakatawa ka. Qinfeng, sigurado ka bang ayos ka lang? Sigurado ako. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ng tatay ko. Hindi siya sumasagot sa tawag. Monitor, hindi ka naman ba nalulugi, no? Hindi naman. Hinay-hinay lang. Wala lang akong ganun kalaking pera sa akin ngayon. Kung sakaling kailanganin, tatawagan ko na lang si Gu Xiao. Naalala ko, shareholder siya dito o anuman. Ano? Kilala mo si Gu Xiao? Si Gu Jingchen. Iyong numero unong pamilya sa Jiangsheng. Ang panganay na anak at apo ng pamilyang Gu. Ang susunod na puno ng pamilya, walang duda. Eksakto. Parang magkapatid na kami.
Muntik na kaming maging magkapatid sa panunumpa noong isang araw. Kung hindi lang ganito kaliit ang bill na ito, pasensya na, isang tawag lang, agad siyang darating. Matagal na sana tayong nakalabas dito. Ang tagal nang nawala ng waiter na yon. Bakit hindi pa siya bumabalik? Niloloko ba ako ng sistema? Na-detect na nagsisimula ng magyabang ang katunggali ng host. Maligayang bati, host. Nakuha ang gantimpala, mga koneksyon sa pamilyang Go. Anong klaseng gantimpala ito? Ay, huwag mo akong takutin. Hindi naman tayo masasaktan, no? Oh, mahal kong boss. Dapat sinabi mo sa amin na kakain ka pala rito? Boss. Lao Chin, ikaw talaga ang malaking boss ng Peace Hotel? Ay nako. Bilyon-bilyon ang halaga ng lugar na ito. Bakit hindi mo nabanggit? Impossible. Paano pwedeng may koneksyon si Qin Feng sa Peace Hotel? Boss. Nakakainsulto ang taong ito. Ipapasama ba sa seguridad palabas? Hindi na kailangan. Siya ba talaga ang boss dito? Nandito lang ako para sa class reunion ngayon. Mga kaklase ko sila. Kaya, ito ang usapan para ngayon. Libreng pagkain para sa kanila. Masyado kang mabait. Bahay mo naman ito. Kakain pa ba kayo? Siguro. Papaganda ko ang kusina ng bagong hapag. At magbubukas ng ilang bote ng konti. Hindi. Okay na yan. Busog na kaming lahat. Sige, aalis na ako. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Qin Feng, ikaw ba talaga ang boss ng Peace Hotel? Chin, saisabayan ko yan. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasimple. Nagsasabi lang ako ng kung ano-kano kanina. Nagbibiro lang ako. Huwag mo nang isipin yon, tol. Kung hindi pa sapat yon, magpapamasahe ako ng paa mo. Huwag. Ay naku, Qin Feng. Huwag mo namang sabihin ikaw yung nasa mga nobela. Yung mga Loki Rich here sa mga nobelang yon. Qin Feng, anong nangyari ngayon? Kailangan mong magpaliwanag sa akin nito. Shan, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nalaman ko na, sasabihin ko agad sa'yo. Okay. Sige na nga, palalampasin ko na ito ngayon. CJ, dahil nabayaran na ang bill, at tapos na ang lahat, umalis na tayo dito. Sandali lang. Sabay-sabay tayong lahat ngayon. Hindi naman tayo basta-basta aalis pagkatapos ng isang kainan. Ano na, class president, meron pang after party. Eksakto. Ako ang taya sa Caesar's Palace mamayang gabi. Ano sa tingin nyo? Class president, ang lugar tulad ng Caesar's Palace, libo-libo ang gastos kada tao. Nahirapan ka nga kanina para lang mabayaran ang bill. Kaya mo ba yon? Tulad ng sinabi ko kanina, magkapatid na kami ni Gyu. Sa tingin mo ba kailangan kong magbayad sa Caesar's Palace? Sa mundo ngayon, koneksyon ang mahalaga. Eh di hindi na rin ako aalis. Kantahan na lang natin para mag-relax. Maya-maya, ipaparinig ko sa inyo ang isang masiglang awitin. Noong araw sa China's Got Voice, pang-apat ako sa Jiangsheng District. Kung hindi lang napakagaling ni Chu Sheng noon, baka nasali na ako. Ding, binabati kita, host. Nakuha mo ang gantimpala, master level na kasanayan sa pagkanta. Seryoso ba? Kahit na marami na akong mga kakaibang bagay. Dahil sa sistema ngayon. Kumpara sa pamilya Lin, hindi pa rin ito sapat. Sino ang nakakaalam kung hanggang kailan itatagal ng sistemang ito? Kailangan kong sulitin. Ang aking benefactor, si Xiaobo. Shan, sabay tayong pumunta. Gusto kong marinig ang boses ninyong lahat sa pagkanta. Ano sa tingin ninyo? Ayoko talagang pumunta. Qin Feng, bakit hindi ka nalang sumama sa akin pa uwi ngayon? May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Sa totoo lang. Dumating si Gu Xiao sa bahay namin ilang araw na ang nakalipas para mag-propose. Sa tingin ko kung makikita ka ngayon ng tatay ko, baka magbago ang isip niya. Tara na. Gawan mo naman ako ng pabor. Lahat naman ng iba ay pupunta. Bakit ikaw ayaw mo? Xiaobo, gusto mo lang magpasikat sa harap ni Gu Jingchen. At ginagamit mo ako para doon. Shan, dahil sa relasyon natin, hindi mo na kailangang magsalita. Pumunta ka lang doon, uminom ng kaunti, makipag-usap ng konti. Tulungan mo ang isang dating kaklase na magmukhang mabuti. Bo Xiao, dahil ikaw at si Gu Jingchen ay may ganoong matibay na samahan, bakit mo pa kailangan ng tulong ko para magmukhang mabuti? Shan, ang aming relasyon ay wala kong para sa inyo ni Egyu. Egyu, Nasaan ang aking maliit na kapatid? Magiinom talaga ako ng maayos kasama niya. Gu Xiao, ako na ang magtataas ng baso. Sino ka? Ako si Xiaobo, mula sa pamilya Lao Zhao. Ha?
Xiaobo. Hindi para sa'yo ang pagpunta ko rito, syempre. Shin Feng, kung hindi sinabi sa akin ng manager, nakal-AS ka na naman sana ngayon. Sino tong lalaking ito? Koneksyon kaya ng pamilya Go? Ngayon, ako ang host sa Caesar's Palace. Pupunta tayo roon mamaya. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Tara na, lahat, tara na. Kilala mo si Chin Feng. Syempre kilala ko siya. Tagapagligtas siya ng aming pamilyang Chin. Upo, upo, upo. Noong panahong iyon, ang ama ni Chin Feng ay pumunta sa Jiangcheng para magbigay ng tulong sa baha. Ang kanyang ama, mag-isa lamang, ay nagligtas ng buhay ng buong pamilya ko. Shin Feng, mula ngayon, dito sa Jiangcheng, kung may problema ka, hanapin mo ako. Ako ang bahala sa lahat para sa'yo, mamaya sa Caesar's Palace. Kung libre kayo, sumama kayong lahat. May ilang pa akong bisita sa ibang mesa. Mauna na ako at batiin sila. Sige. Chin Feng. Shan. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pupunta na ako ngayon din. Hoy. Ano bang nagmamadali? Magkikita naman tayo mamaya, di ba? Sige. May gagawin pa ako mamaya. Hindi na ako sasama. Hoy. Ho. Hindi ka pwedeng umatras dito. Kung hindi ka sasama, wala akong kumpiyansa kahit kaunti. Qin Feng, huwag mo ngang isipin na ilalagay mo ako sa kahihiyan. Taos puso ako rito. Kahit para sa proyekto ng pamilya mo, para sa kapakanan ng pamilya mo, kailangan mong sumama rin. Ginoo, narito na po ang sasakyan nyo. Sabi ko sa'yo, ang mga ganitong klaseng kotse na hiniram lang at peke, ay katatawanan lang. Ikaw naman. Xiaobo, ano ba ang problema sa mata mo? Sinasabi mo bang peke ang kotse na ito? Kung peke ang may batch na ito, puputulin ko ang ulo ko. Presidente ng klase, ito ba ang peke na kotse na hiniram ni Qin Feng na sinasabi mo? Ito ang bagong modelo, mahigit 4 na milyon ang halaga nito. Impossible, kanina ko lang nakita. Hiniram lang niya yan at peke. Paano naman ito? Kumpara sa bago mong nakuhang kotse, ano sa palagay mo? Yan pa ba ang tanong? Ang ganitong klaseng kotse ay hindi man lang papasok sa listahan sa bahay namin. Ngayon, kinuha ng tatay ko ang kulinan at Bugatti Veyron ng pamilya. Para sa negosyo, kailangan niya ang mga ito para sa isang meeting. Ako, hindi ko kailanman idadrive ang 718 na ito. Kuya Bo, talagang may utang na loob ako sa'yo. Tara na. Qin Feng, hintayin mo ako. Hindi pa ako nakakasakay sa ganito kamahal na kotse. Hoy, hintayin mo ako. Teka, sasakay din ako sa kotse na ito. Bakit niya ako pinasasalamatan? Maligayang pagdating sa Caesar's Palace. Ito pala ang Caesar's Palace. Unang beses ko dito. Para talagang tunay na palasyo. Kuya Chin Feng, hinihintay na namin kayo. Inilaan namin ang VIP suite para sa inyo. Halika, tara na. Salamat sa inyong pag-aalaga, Jigo. Walang anuman, pare. Mula ngayon, ikaw, Chin Feng, ay parang tunay na kapatid na para sa akin, si Gu Jingchen. Lahat ng meron ako ay sa'yo na. Nakuha mo, huwag kang mahiya. Pagpasok natin, maglaro kayo kung paano ninyo gusto. Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Magsaya kayo, para kayong nasa bahay ninyo. Wow, kung gayon, hindi na kami magpapakunwari. Ipapakilala ko kayo sa ilang mga kaibigan. Mamaya, Jigo, sa totoo lang, ngayon ay, may nais akong pag-usapan sa inyo. Walang problema, marami tayong oras ngayon. Gagawa ako ng oras para makapag-usap tayo mamaya. Halika, pumasok muna tayo. Ang lalaking ito, paano siya naging napakaswerte? Ang tatay ko. Sige, sunod naman, saluhin natin. Ang ika-4 na nanalo sa Jiangcheng's Good Voice. Si Comrade Xiaobo, para kumanta para sa atin. Sige na, sige na. Tigil. Ika-4 na pwesto. Sa ganyang kagalingan, good voice pa.
Hindi ka nga makakapasa sa audition ng art school. Hindi lang ako nagbobola. Noong kasabay ko pa sa kompetisyon ang diva na si Sun Fifi, sa parehong entablado, ako pa nga ang nagturo sa kanya ng ilang teknik sa pag-awit. Ang yabang mo naman. Okay lang nalokohin mo mga tropa mo. Huwag mo namang paniwalaan sarili mong kasinungalingan. Nadetect na nagmamayabang ang kalaban mo. Na-issue na ang reward ng system. Apprentice, Diva Son Feifei, bihasa sa piano. Hoy! Sa tingin ko maganda naman ang pagkanta ni Brother Bo. Araw-araw kinakanta ng tatay ko sa bahay ang kantang ito. Ito, at malayong malayo sa galing ni Brother Bo. Salamat. Oo nga. Ikaw si Jiaobo, di ba? Anong sakto ngayon? Si Diva Son Feifei ay nasa venue ko ngayon. Malapit kayo, di ba? Ganito ang usapan. Tawagin mo siya mamaya para sumama sa atin. Kanina lang, pumunta ako para mag-toast at hindi man lang ako pinansin. Mayabang pala itong si Sun Fifi. Hindi man lang binigyan ng mukha siya ang Master Q. Yung mukha ko, dito ka lang naman makakapang-impluensya. Sa Jiangcheng, galing siya sa capital, alam mo, sa likod niya, may malaking boss na sumusuporta sa kanya, na kahit ang pamilya Go ay hindi kayang bastyusin. Kaya kung iinom siya kasama mo, malaking pabor na iyon. Brother Bo, binibigyan ka ng pagkakataon niya ang Master Q. Hindi ba't kayo ni Sun Fifi ay magka-close? Tawagin mo siya para kumanta, para makilala siya ng lahat. Ikaw naman kaya ang kumanta, yang Master Q. Sige, dahil maganda ang mood ng lahat ngayon, at nasa bahay ko tayo. Ako na ang magpapainit, ako na ang maunang kakanta. Okay, sige, welcome. Sino ang nagpatugtog ng original track? Ngayon, ito na ang pang-competition talaga ni Ginoong Gu. Kung sumali si Ginoong Gu sa kompetisyon noon, swerte na kung makapanglima ako. Okay. Pag-usapan nga natin yan, hindi pa namin naririnig kumanta si Qin Feng. Kantahan mo kami. Marunong ka bang kumanta? Medyo, siguro. Tolkien, huwag kang magpakita ngayon, sa bawat pagkakataon. Hindi ka marunong kumanta, kahit Twinkle Twinkle Little Star, hindi mo makuha, at magpapahiya ka pa sa harap ni Ginoong Gu. Mga amateur lang tayong lahat dito. Wala sa atin ang profesional na mga awit. Mag-enjoy lang tayo. Walang nagpapahiya sa isa't isa. Tara, Don, kanta ka. Nagkakasama lang tayo para mag-enjoy. Qin Feng, sige na, kumanta ka. Qin Feng, pag-isipan mo mabuti ito. Masaya si Ginoong Gu ngayon, pero paano kung pagkatapos mong kumanta, magalit siya? Walang makakapagsalo ng kahihinatnan. Pasok. Nandito rin si Ginoong Gu. Ate Faye, bakit ka nandito? May narinig akong matalik kong kaibigan dito, kaya gusto kong dumalaw. Matalik na kaibigan? Pero itong pagtitipo namin. Pasensya na, Ate Faye. Pwede ko bang malaman kung sino ang tinutukoy mong kaibigan? Hoy, ganda. Pribadong pagtitipon nito ng mga magkakaibigan. Sigurado ka bang tama ang pinuntahan mo? Sandali, at Fee. Ikaw ba ang pop diva na si Sun Fifi? Hala, ang diva na si Sun Fifi pala. Siya nga yung kantang di gaanong kilala, si Son Feifei. Ano, matagal ko ng kaibigan. Ayos, talaga? Hala, Pumunta talaga rito ang diva, at may matagal na raw siyang kaibigan dito. Posible kaya? Bo, sabi nila close ka raw sa diva. Nagkakasama ba kayo dati, sa paggawa ng musika? hindi, di kami close. Wala, tigilan mo yung kalokohan. Bo, ang humble mo pa rin. Anong nangyayari? Bakit personal na pumunta ang diva? Hinahanap nga kaya niya ako. Teka, di tama to. Nakilala ko lang ang diva noong inauguration ng kumpanya ng tatay ko. Isang beses lang kami nagkita. Malaking halaga ang ginastos namin para imbitahan siya. Bukod doon, wala na kaming ibang koneksyon. Jiao, halika. Nandito si Feifei para makipagkita sa'yo. Akala ko nagmamayabang ka lang kanina. Di ko napansing bulag pala ako sa katotohanan. Halika, bilisan mo. Fifi, sabi mo pupunta ka, nang di mo sinasabi sa akin. Sana naasikaso kita ng maayos. Hoy, Master. Bakit ka lumabas nang di sinasabi sa ate mo? Ang tagal na nating di nakikita. Guro, Sandali, Fifi. Ang sinasabi mo ba, kilala mo pala si Qin Feng, at tinatawag mo siyang guro. Ang galing mo naman, Qin Feng. Alam na alam mo, na fan ako ni Son Feifei, at hindi mo sinabi sa akin. Ako. So, yung matandang kaibigan na sinasabi mo, si Qin Feng. yung tatay niya. Hindi rin ba siya ang nagligtas sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Napakahumble ng guro ko.
Noong nasa The Voice ako, siya ang nag-ayos ng gitara ko. Marunong din siyang mag-ayos ng gitara. Siguro. Ayos, mamayang gabi, pumunta ka sa bahay at ayusin mo. Tingnan ko, kung ilan pa, ang sikreto mong itinatago sa akin. Yung guro, ganyan. Huwag mo akong asarin. Kaunti lang. Ang alam ko. Tungkol sa pagkanta. Kung kaunti lang ang alam mo, edi wala talagang tunay na maestro. Ang buong music scene ng China. Wow, mapuri ng ganyan ng isang diva. Qin Feng, gaanong kataas ba ang kakayahan mo sa musika? Bakit hindi ka namin nakita noon? Qin Feng, sa susunod na concert ng Diva, ipagtabi mo ako ng ticket. Diva, pwede bang humingi ng autograph? Mga kaklase kayong lahat ni Qin Feng, di ba? Madali lang yan. Kapag nag-concert ako, maaari kong i-arrange ang AV seats para sa inyong lahat. Tapos, maaari kayong umakyat at makanta kasama ko. Ang galing naman. Fei, dahil masaya naman ang lahat, bakit hindi mo kami pagbigyan ng isang kanta? Paumanhin, Ginoong Gu. Nagpapahinga ang boses ko ngayon. Hindi talaga ako makakanta. Ayos lang. Hintayin na lang namin ang concert mo para mapakinggan ang boses ni Fei. Salamat sa pag-unawa, Ginoong Gu. Walang problema. Si Qin Feng na lang ang magkanta. Si Fifi ang magiging judge natin. Hindi ko pa talaga naririnig kumanta si Qin Feng. Gaanong kataas ba ang kakayahan ni Qin Feng sa musika? Pakantahin natin siya ng isa. Guro, magkakanta ka ba? Sasabayan kita. Sa itsura ng mga bagay, hindi nyo nga alam ang kakayahan ni Qin Feng sa musika. Huwag kang magbiro. Hindi pa talaga ako masyadong nakakanta. Dahil si Fifi, ang sabi napakagaling mo sa musika. Qin Feng, huwag kang mahiya, kantahan mo kami. Bigyan mo kami ng kanta para makita ng lahat kung ano ang kaya mo. Sige, kakantahan ko kayong lahat. Qin Feng, anong ginagawa mo? Sino nang kumakanta tungkol sa roller coaster? Ang pinili mong kanta, mas masahol pa sa kinainan ni Zhaobo. Masusukan na ako. Ayoko rin naman sana. Pero naalala ko, may tono tong kantang to. Si Qin Feng ba iyan ang kumakanta? Ang galing naman, biglang tumaas ang kalidad. Tong lalaking to. Paano nangyari yon? Sabi ko sa'yo, magaling talagang kumanta tong lalaking to. Qin Feng, ang hirap ng problemang to. Mahirap nga talaga ang problemang ito. Pero, kailangan mong gumamit ng baligtad na pag-iisip. Tapos, umatras ka mula doon. Nakikita mo? At yan ang paraan para masolusyonan mo ito. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Naiintindihan ko na. Qin Feng, ang galing mo. Ang linaw-linaw ng paliwanag mo sa ilang salita lang. Hindi naman talaga yan kagalingan. Ikaw lang kasi ay natigil sa isang mental block. Naniniwala ako kung iisipin mo lang ng paunti. Kaya mo rin itong soulless yunen. Anong problema? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman. Parang nararamdaman ko lang. Parang hindi ako karapat-dapat sa'yo. Paano mo nasabi yan? Walang sino man ang mas akma para sa akin kaysa sayo. Sana nga. Sana rin balang araw, makakatayo ako sa tabi mo. Sana rin, tanggapin ako ng tatay mo. Naniniwala akong kaya mo. Hindi. Shan, lumaki kang minamahal. Ang ganda ng buhay mo. Hindi mo naiintindihan, para sa mga ordinaryong tao tulad namin, ang pag-angat sa buhay ay napakahirap. Parang mabubuntis ang tenga ko. Mabubuntis na talaga.
Naku, Kinfeng. Hindi ko alam na ang galing mo palang kumanta. Naalala ko noong nasa eskwela pa tayo. Lagi kang umiiwas sa amin. Kaya pala, inaiwasan mo lang kaming masaktan. Hindi. Hindi talaga ako magaling kumanta noon. Kamakailan ko lang natutunan. Ang humble mo naman. Kung ito lang ang pagkanta mo ng basta-basta at umabot sa ganitong level, kumpara sa'yo, wala talaga akong talent. Faye Gia, huwag mo naman akong asarin. Ang galing talaga ng system na ito. Binigyan lang ako ng master level na boses. Dati, kapag kumakanta ako, hindi ko mahanap ang tono. Pero ngayon, parang walang effort ang pagkanta. Sobrang ganda ng pagkakanta ko sa kantang ito. Hindi ko talaga inaasahan, Kuya Chin Feng, na may ganyan ka palang talent sa musika. Bilang nakatatanda mong kapatid, talagang ako italo na. Kinfeng, ang galing. Dapat mag-debut ka na lang. Puro emosyon, walang technique. Ang kantang tungkol sa Drop Tower, ginawa mong Beneath Mount Fuji. Kinfeng, may mga kwento ka talaga. Shinfeng, ano ba ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon? Ano man ang mangyari, walang makakapigil sa akin na tumakbo palapit sa'yo. Lahat ng tao, ang iniisip kung gaano ako kataas lumipad. Si Shanshan lang. Ang nag-aalala kung napapagod ba ako sa paglipad. Huwag kang mag-alala, Shanshan. Lulusutin ko ang dungeon ngayong gabi, at tiyak na makukuha ko ang... Boss, nandito na sina Zhang Xiao at yung mga kasama nila. Pagdating nila, papasukin mo na lang. May 2 dagdag na kotse na nakaparada sa harap ng tindahan natin. Nasakop na yung pwesto ni Zhang Xiao at ng grupo niya. Kung nakaparada sila doon, nang walang pahintulot, kontaken mo na lang yung mga may-ari. Pero bagong-bago tong 2 kotse na to, wala pang plaka, walang contact information sa loob, at saka, yung 2 kotse na to ay Cullinan at Bugatti. Para sa mga luxury car na ganyang klaseng, paano tayo hindi makakontakt sa may-ari? Wow, may pumasok na deposit sa system ko. Ay, pasensya na. Sa akin yung 2 kotse sa labas. Kung nakakaabala sila, paalisin mo na lang para sa akin. Salamat. Nagbibiro ka ba? Cullinan at Bugatti. Yung 2 supercar sa labas ay parehong sayo. Oo. Feng, hindi ba sobra-sobra na yung ginagawa mo? Ako ba ang target mo? Bakit kita targetin? Hindi mo ako target. Ngayon, lahat ng ipinagmamalaki ko, kailangan mong lampasan. Pakiramdam ko ngayon, nabubuhay ako, sa anino mo. Sawa na ako, uwi na ako. Hoy, Bo, hindi ka pwedeng umalis. Feng, sino ba naman ang patuloy na humahabol para lang manghamak? Aaminin ko na, talo na ako, okay. Pangako, hindi na ako, magkaka-interes kay Lin Shanshan. Bo, hayaan mo na lang. Di umalis ka na lang. Feng, huwag mo akong ganyanin. Tulungan mo ang kapatid ko, kunin mo ang sasakyan niya, at ay parada mo sa eksklusibong VIP parking lot natin. Sandali lang. Binatang Ginoong Zhang, inimbita mo ako rito ngayon. Siguradong hindi lang gusto mong ipahiya ako. Binatang Ginoong Zhang. Anong dala mo rito? Binatang Ginoong Zhang, anong hangin ang nagdala sa'yo? Sige, sandali lang, binatang Ginoong Zhang, kuya. Bago tayo umakyat kaninang umaga, hindi ba't may sasabihin ka sa akin? Noong unang beses kitang nakilala, alam ko na ang sasabihin mo. Ang bagay sa pagitan namin ni Shanshan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang lalaking iyon, isa rin siya sa mga binata mula sa prominenteng pamilya na sabik na makapag-asawa sa pamilyang Lin. Nadaig ko sila noon. Ngayon, hindi ko basta-basta magsasabi ng ilang salita at ibibigay si Shanshan sa'yo. Kailangan mong intindihin ang posisyon ko, kuya. Bukod pa riyan, ang larangan ng pag-ibig ay parang totoong digmaan. Kung maaari mong, maayos ito ngayon, pagdating ng panahon ng kasal ninyo ni Shanshan. Ako, ang kapatid mo, ay taimtim na, magbibigay sa iyo ng aking pagbati, at dadagdagan ko pa ng malaking regalo. Gayunpaman, kung hindi natin ito maayos, ikaw naman ang magbibigay ng pagbati sa amin. Ang boss ng dungeon ngayong gabi ay darating na rin. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Binatang Ginoong Zhang, talaga naman. Ang ibig mong sabihin, ang mga sasakyang nakaparada sa pwesto ko, ang Bugatti at ang Cullinan, ay hiniram din niya. Binatang Ginoong Zhang, masasabi ko lang sa'yo, na nang dumating siya ngayon, si Kinfeng ay talagang nagmamaneho ng peke na sasakyan. Sinusumpa ko sa aking sariling mga mata. Kaya ang sinasabi mo, ang Bugatti na ipinarada ng kapatid ko sa baba ay peke? Binatang Ginoong Gyu, huwag mo akong ilagay sa alanganin. Hindi ko kayang magalit sa inyong sinuman. Ayos lang, Zhaobo. Sabihin mo lang ng malinaw. Tungkol sa sasakyang iyon, sa tingin ko, malamang nakipag-ugnayan si Kinfeng sa isang dealership habang kumakain at pinalitan ito ng totoong sasakyan.
Binatang Ginoong Gyu, ang mga eksklusibong e-spot na ito sa Caesar Hotel ay napakahalaga. Paano natin masasayang ang dalawa dahil lang kay Qin Feng? Sinasabihan mo ako kung ano ang gagawin. Hindi naman. Bunso ko siya. Ang pamilya Chin ay mga benefactor din ng pamilya Goko. Kalimutan mo na yung 2 parking spot na yan. Mabibili ko pa nga siya, ng Bugatti. Eh ano ngayon? Naku po. Ang yabang naman magsalita nitong si Young Master Go. Ang supercar na tulad ng Bugatti ay hindi basta-basta lang ipinamimigay. Pero bakit walang reaksyon? Ang system ko, dapat kalaban ko siya sa pag-ibig. Baka naman totoo lahat ng sinabi ng lalaking to. Buisit. Kahit hindi ko lubos na naiintindihan ang nangyayari sa inyong dalawa o kung anong history meron kayo. Pero nakikita ko pa rin na parang gusto mong pag-initan si Qin Feng. Sports car lang yan. Kung hihingi ang master ko ng isa, kaya ko rin siyang bigyan. Ang yabang talaga ni Son Fifi. Pero huwag mong kalimutan, Fiji. Sa Genshin pa rin tayo. Hindi ako takot. Hoy, Fei Jia, huminahon ka. Xiaobo, mula ngayon. Kung mangangahas ka pang manakot sa kapatid ko, huwag kang magalit kung ako ang kakalabanin mo. Hindi ako mag-aksaya, Young Master Gyu. Hindi, kung patuloy na susuko si Xiaobo. Paano ko matatapos ang quest na to? Kailangan kong tulungan si Bo na manindigan. Bo, noong class reunion, sinabi mo sa akin na bumili ka ng bilya sa Zuan Yiyipin. Totoo ba yon? Sinabi ko ba yon? Ano ng problema? Eh bakit hindi kita nakikita doon? Ay naku, Qin Feng, kailan ka bumili ng bahay saksuan ni Ipin? So, ikaw pala ang tunay na hidden tycoon. Impossible, sus. Totoo ba yan? Big shot, huli na ba? Para makisabit ako. Paano ito nangyari? Hindi pwedeng mangyari yan. Malinaw naman na walang kwentang loser itong lalaking to. Saan siya kumuha ng pera? Sir, ang susi ng sasakyan nyo. Nakaparada na po ang sasakyan nyo sa pribadong pwesto ninyo. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang po sa akin. Sige, salamat sa tulong. Ginoong Bo, ang sasakyang ganito ang klase. Para sa isang tulad mo, parang laruan lang, di ba? Di ba? Qin Feng, yung 2 super luxury cars, talagang sayo. Narinig ko noon na ang tatay mo ay bumili para sa'yo ng pribadong jet. Totoo ba yon? Kaya pala ako ang katatawanan. Kaya lahat ng ipinagmamalaki ko ay talagang nasa kamay ni Qin Feng. Talagang lahat ay sa kanya. Qin Feng, kailan ka ba talaga nakabili ng apartment sa Shuani Yipen? Bakit hindi kita nakita doon at hindi mo man lang sinabi sa akin? Medyo wala akong pera noon. Pero napakaswerte ko. Noong nagtitinda pa ako sa kalye, may gustong magpalit ng Bitcoin niya sa pera ko. Ipinagbili sa akin ng napakamura. Pagkatapos, sino ang mag-aakala na yung maliit na Bitcoin ay tataas ng husto? Kuya Qin Feng, kaya pala bigla kang yumaman. Ang swerte mo ay talagang sobra. Sa mga nakaraang taon, ang halaga ng Bitcoin ay tumaas ng 1,000 beses. Swerte sa sugal talaga. Swertihan lang talaga yun. Binilhan ako ng tatay ko ng may batch. Nakatira ako sa Xuan Yipin. Mayroon din akong mahigit 1,000 Bitcoin. Magkaibigan pa kami ng diva. Ako. Naku, lumalala na ito. Mukhang nawawala na sa sarili si Xiaobo. Ako, si Xiaobo, ay isang ganap na tanga. Swertihan lang talaga. So ibig sabihin, magkapit-bahay na tayo mula ngayon. Oo. Sige. Ang munting pangyayaring ito, hayaan na lang natin yun. Tara, mag-toast tayo. Mag-toast kaya tayo? Tama. Tuloy lang natin ang pagkanta. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Cheers! 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 Ang saya-saya ng vibe ngayong gabi. Paano kung ganito? Ako na ang kakanta, para lalong sumaya. Ano sa tingin ninyo? Shan, dahil ikaw mismo ang nagsabi. Ang ganda ng mood ngayong gabi. Bakit hindi ikaw at si Qin Feng ang mag-duet? Ay, hindi ako pwede. Masyadong magaling kumanta si Qin Feng. Mabibigatan lang siya sa akin. Ate Faye, paano kung ikaw na lang ang makipag-duet kay Qin Feng? Ay, ano ba ang kinatatakutan mo? Alam naman ng lahat na si Shan ang bida sa aming eskwelahan. Napakagaling niyang kumanta. Marami na rin akong naduet noon kay Qin Feng noong araw. Pero sa kasalukuyang sitwasyon,
Sa tingin ko ang pinakaangkop na makipag-duet kay Qin Feng ay hindi ako. Tama, gusto rin naming marinig yon. Kayong dalawa ni Qin Feng na mag-duet. Ang galing siguro noon. Ginoong Gyu, wala pong personalan pero ang sweet, sila ay talagang magkatulad na nila lang. Wow, ang perfect nilang magkasama. Ang sweet, sobrang sweet. Hindi ko inakala, Qin Feng, ang tuso mo pala, marunong ka talagang manligaw ng babae. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo lasing ka na ba? Ginoong Gyu, hindi mo ba nakikita, ang tinatawag mong kapatid na ito? At si Miss Lin ay talagang nagmamahalan, higit pa sila sa magkaibigan. Eh ano naman kung gayon? Isang walang kwenta, isang probinsyano, pumunta sa Jiangsheng, yung isang taong hindi ko kilala. Ang lakas ng loob na pumunta sa Jiangsheng at makipagkumpetensya sa 4 na Young Masters para sa isang babae. Gu Jingchen. Kung hindi ka nahihiya sa kanya, okay lang, pero huwag mo akong idamay. Kaya, Lao Zhang, sinasabi mo ba, minamaliit mo ang kaibigan ko? Ginoong Gu, sinusubukan ko lang magbigay ng payo bilang kaibigan. Minsan, hindi dahil gusto mo ang isang tao ay ibig sabihin pwede mo siyang ligawan. Zhang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Magkakilala na kami mula pa noong bata pa kami. Binibining Lin. Sabi ni Qin Feng na, dahil siya ay makitid ang isip. Pero paano mo masasabi ang ganyan? Ginoong Zhang. Sa tingin ko, hindi mapipilit ang damdamin. Qin Feng, sumasang-ayon naman ako sa relasyon mo at ni Shanshan. Pero, ang kanyang pag-aasawa. Pero bilang kapatid niya, kailangan kong isipin ng posisyon ng pamilya. Maliban na lang kung maibibigay mo, isang mas matibay na pundasyon kaysa sa pamilya namin Go, o lubos na benepisyo. Kung hindi, kahit si Binibining Lin mismo ay mahihirapan. Nagawin ang pagpipili ang talagang gusto niya. Si Tio Lin doon ay hindi rin magpapatinag. Kaya ayaw kong ang bagay na ito ay makaapekto sa samahan nating magkapatid. Tama ka, kahit na may shares ako sa isang restaurant, at ilang luxury cars ngayon. Kumpara sa pamilya ni Shanshan, hindi pa rin ito sapat, kailangan kong malaman kung paano ulit makakatulong sa akin ang system. Qin Feng, hindi naman kita minamaliit. Ang lakas lang ng 4 na dakilang pamilya ng Jiangsheng ay lampas sa iyong imahinasyon. Sige, magaling. Tara na, Ginoong Zhang. Dahil kalaban ka rin. Tingnan natin kung gaano, kayong mga mayamang lalaki. Pwede ba akong magtanong? Kumusta ang kalagayang pinansyal ng pamilya mo? Paano ito ikukumpara? Sa pamilya Lin? Well, ang aking pamilyang Go ay maaaring hindi ang nangungunang pamilya sa Jiang City. Pero siguradong nasa top 3 kami. Ang mga personal kong pag-aari lamang, ang mga kumpanya at ari-arian sa ilalim ng aking pangalan, ay mahigit 1 dosina. Ang tinatayang halaga nito ay nasa bilyon-bilyon. Ang kolektibong kapangyarihan ng aking pamilya ay higit na mas malakas kaysa sa akin. Halimbawa, ang aking ama, kamakailan lang bumili siya ng isang mansyon sa Europa. Kapag nagmamayabang ang isang mayamang anak, lampas na ito sa kayang isipin ng isang ordinaryong tao tulad ko. Pero bakit hindi pa rin? Nagbibigay ng prompt ang sistema? Posible bang totoo ang lahat ng sinabi nitong Ginoong Go? Buisit. Kung hindi siya kailanman nag-e-exaggerate, paano ma-activate ang sistema ko? Kailangan ko pa bang makipag-away sa kanya? Qin Feng, hindi ko sinasadyang ilagay ka sa alanganin. Gusto ko lang maintindihan mo ang isang bagay. Hindi ito tulad sa mga pelikula.
Pagdating sa mga pag-aasawa ng mga pangunahing pamilya, halos hindi naririnig na ang mga kabataan, ay may kalayaang pumili para sa kanilang sarili. Kaya, okay lang, alam ko. Ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Shansha noon. Binibining Lin. Ano bang merito nitong loser na ito? Pagdating sa itsura, pareho lang kami ni Wuyanzu. Pagdating naman sa yaman, pag-aari ko, ang kalahati ng mga property sa Laning Bay Villa District. Ano ba ang maihahambing niya sa akin? Qin Feng, sa anumang paraan. Dapat ay malinaw sa iyo ang agwat sa pagitan natin. Ding, natukoy ng system na nagmamayabang siya. Nagbibigay na ng mga premyo ang system para sa iyo. Qin Feng, sa anumang paraan. Dapat ay malinaw sa iyo ang agwat sa pagitan natin. Oo, Ginoong Zhang, ikaw ang nagpalinaw sa akin. Sa agwat sa pagitan ko at ng mga malalaking pamilya tulad ninyo, wala talaga akong may kukumpara sa'yo. Ginoong Zhang, siguradong napakahirap ng pinagdaanan mo, di ba? Sakto lang. Sa unang kalahati ng taong ito, nakapag-deal ako sa Middle East. Hindi naman kalakihan ang kinita. Sapat lang para makabili ako ng pribadong eroplano. Tamad pa rin talaga ako. Ding, natukoy ng system na nagmamayabang siya. Nagbibigay na ng mga premyo ang system para sa eroplano. Na-credit na ang oil field sa Middle East. Wala lang yan, hindi naman ganoon kalaki. Ginoong Gyu. Ngayon ay ang 4 na taong pagtitipon namin, ang 4 na ginoong masters ng Jiangcheng. Nareserba na ang pribadong silid sa tabi, ikaw na lang ang kulang. Hindi mo ba nakikita na kasama ko ang aking kaibigan? Pupunta ako mamaya. Hindi, ayos lang, Ginoong Go. Napaisip lang ako kung maaari ba akong sumama sa inyong dalawang ginoo at masaksihan ng karangyan ng 4 na ginoong masters ng Jiangcheng. Wala akong problema dyan. Ikaw, Ginoong Zhang? Qin Feng, ipapakita ko sa iyo kung ano. Ang tunay na buhay para sa amin, ang 4 na ginoong masters ng Jiangcheng. Kung gayon, salamat sa inyong dalawa, mga ginoo. Sa wakas, may nararating na ako, mula pa lang kay Ginoong Zhang. Ang dami ko nang nakuha na benepisyo. Ngayon, may 2 pang mayayamang ginoo. Wala akong pakialam kung makikisalamuha ka sa kanila, pero kailangan mong maghanda ng mental. Hindi ako sigurado, Ginoong Go, anong klaseng paghahanda sa isip ang tinutukoy mo? Ang mga ginoong ito, lahat sila ay mapagmataas at mapang-api. Dahil sa iyong estado, malamang ay palagi kanilang babastusin, hahamakin, o titingnan ng may paghamak. Parang perpekto yan. Sa totoo lang, nag-aalala ako na ang mga ito ay tulad ni Ginoong Go. Napakababa at mapagpakumbaba. Paano na lang ako makakakuha ng anuman mula sa sistema? Shan. Hintayin mo ako rito. Kapag lumabas na ako, naniniwala ako na wala nang hadlang sa pagitan natin. Ginoong Wang, Ginoong Lin, Ginoong Gyu. Sino ang dinala ko? Ang tagal nating hindi nagkita, Ginoong Gyu. Ang tagal nating hindi nagkita. At ito naman ay, Ito si Qin Feng. Ako si Gu Jingchen, isang kaibigan sa akin at sa buong pamilya ko. Itinuturing ko si Qin Feng na parang sarili kong kapatid. Kaya ngayong araw, sa ating pagtitipon, isinama ko siya. Sana ay hindi kayo magalit. hindi naman, Ginoong Gyu. Napakabuti ninyo. Kung kapatid niyo siya, kapatid din namin siya. Lahat maupo na kayo. Mga kasama, naaalala nyo ba na ngayong araw ay ang ating pagtitipon na tuwing 4 na taon? Naaalala ba ng lahat ang sinabi natin? 4 na taon na ang nakalipas. Siyempre naman. 4 na taon na ang nakalipas. Sabay-sabay tayong nagproposisyon sa pamilya Lin at doon din tayo tumaya. Ang sinuman sa atin ang mas nakamit. Siya ang pakakasalan niya. Nakikita ko na sa loob ng 4 na taong ito, hindi pa nagkakaroon ng kasal ang mga pamilya Gu at Lin. Paano kaya kung sa taong ito, magkaroon tayo ng rematch? Rematch? Ang 4 na binata ng Jiangcheng. Ang pakikipagkasalan kay Lin Shanshan ay bahagi lang ng isang postahan. Mukhang naaalala pa rin ninyong lahat ang pustahang iyon. Ito nga talaga ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ngayon. Ang pustahang iyon ay maaaring kailangan ng kaunting pagbabago. Sa pakinggan, Ginoong Gyu, gusto niyo bang umatras? Hindi naman. Ang gusto kong sabihin ay tungkol sa pagtugi sa pagmamahal ni Binibining Lin. Bukod sa 4 natin, kailangan nating magdagdag ng isa pang tao. Lahat ng tao dito, bukod sa amin 4. Siya na lang ang natitira, di ba? Impossible, Gu Xiao.
Hindi mo naman siguro balak na isali ang batang to sa aming labanan para kay Miss Lin, di ba? Tama. At ang tsansa niyang manalo, ang pinakamataas siguro. Sasabihin ko sa'yo, ang dalaga ng pamilyang Lin ay talagang gusto na siya. Gu Xiao, nilalagnat ka ba? Paano mo maihahambing ang lalaking yon sa atin? Wala naman akong nakikitang mali. Pare-pareho lang tayong tao. Hindi ko naman iniisip na mas magaling ako sa iba. Gu Xiao, hindi ko sinasabing minamaliit kita, aking tagapagligtas. Sa tingin ko lang ang bagay na ito ay hindi dapat ipinapasya ng padalos-dalos. Eksakto, nakasalalay dito ang aming dangal. Tama, hindi lang ito kahihiyan namin, kundi pati na rin ni Miss Lin. Mukhang may problema ka sa akin. Hindi lang problema. Sinusubukan kitang payuhan ng tapat. Makinig ka, bata. Binabalaan kita, hinahanap-hanap mo talaga ang gulo. Eksakto. Ang antas ng kompetisyong ito ay hindi para sa'yo. Iminumungkahi kong sumakay ka na lang ng taxi, pabalik sa inuupahan mong kwarto. Paano kung ipipilit kong sumali? Hinahamon mo ba ako? Hindi. Hinahamon ko kayong tatlo dito. Hoy, Gyu. Itong kaibigan mo, medyo ba siya? Baguhan? Alam ba niya, tungkol sa aming apat, at ang impluensya namin sa Jiangsheng Circle? Sa tingin ko, kaming apat, ay wala namang ganyang-ganyang. Tao lang tayong lahat. Sa tingin ko, pare-pareho lang ang lahat, wala namang mas mataas sa iba. Nandito lang tayong lahat para kumain. Bakit kailangan gawing tensyonado ang atmosfera? Ganito na lang kaya? Tatawag ako ng waiter para kumuha ng ilang bote ng magandang alak. At mag-order ng ilang ulam, ano sa tingin ninyo? Kin, nag-o-order ka pa ng pagkain, talagang hindi ka nagpapakilalang dayuhan. Ginoong Zhang, baka nagkakamali ka. Itong alak. Hindi ko sinabing kayo ang magbabayad. So ibig mong sabihin, ikaw ang manlilibre sa pagkain na ito? Tama. Ang Caesars Palace ay talagang top tier na club. Pero pagdating sa alak, kumpara sa amin, sa Peace Hotel, medyo kulang pa rin. Kaya, papuntahin ko ang head chef ng aming Peace Hotel para personal na magluto ng ilan sa aming specialty para sa inyo. At magdala ng ilang bote ng piling red wine. Ano sa tingin ninyo? Ang head chef ng Peace Hotel. Pero mapapasunod mo ba talaga siya? Sa sinasabi mo, sunod-sunuran sa iyo ang head chef ng Peace Hotel. Tama, baka hindi ako gaanong importante, pero ako ang may-ari ng 51% ng shares sa Peace Hotel. Kaya, ang hotel na ito, Ginoong Gyu, tingnan mo siya ang gusgusin, at nag-aangkin pa siyang may-ari siya ng 51% ng Peace Hotel. Mapaniniwalaan mo ba yon? hoy, lawang. Lumabas ka at mag-overtime ka. Babayaran kita ng 5 beses ng sahod mo. Huwag kang mag-alala, boss. Pupunta na ako dyan. Pinapaimbestigahan ko lang sa aking butler ang iyong background. Wala ka naman kundi isang ordinaryong graduate. Kahit na ikaw ang top score sa National College Entrance Exam. E ano naman, isang kawawang talunan ka pa rin. Ginoong Gyu, hindi mo naman talaga binibili ang kwento ng taong to, di ba? Kung ganoon ang sabi niya, ganoon nga. Anong dahilan meron siya para magsinungaling sa akin? Ginoong Gyu o Ginoong Gyu, talagang sobrang naive ka. Ganoon na lang ang tiwala mo sa kanya. Sino ba ang nakakaalam? Baka pati yung kwento tungkol sa pagligtas niya sa buhay mo ay peke. Tungkol sa bagay na yon, ako, si Go, ang huhusga. Hindi mo lugar na. Sabihan si Go Jingchen kung ano ang gagawin. Mukhang alam ng mga ginoong ito ang katotohanan, na ang kanilang mga nagawa ay pinalalaki lang. Pero si Ginoong Go ay may tunay na kakayahan. Xiao Zhang, dalhin mo ang alak. Ginoong Gyu. Bakit ang bilis masyado ng paghain ng alak? Ginoong Gyu, dumating lang ang head chef mula sa Peace Hotel. Sabi niya kailangan pang huminga ang alak ng 2.5 minuto. Papasukin mo siya. Mga ginoo, ako ang head chef ng Peace Hotel, Wang Chenfeng. Boss, ang bilis ko namang nakarating, di ba? Ano? Ano ang tawag mo sa kanya?
Nakalimutan kong magpaliwanag. Ang ginoong ito ang may-ari ng aming Peace Hotel. Si Ji Chin Feng. Kuya, may ganoon kang impluensya? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi naman ako ganoon ka-Jose. Kung ikukumpara sa yaman mo, parang kapatid lang ng tubig sa dagat. Huwag mong sabihin yan. Umaasa lang ako sa pamilya at koneksyon ko. Iba ka. Heto. Mapagkumbaba at mahinahon. At nag-aalaga ka sa iyong mga kaibigan. Iyan ang ugali na dapat taglayin ng isang tunay na binata ng kabisera. Pinapante lang kita para magdala ng pinakamahusay na alak dito, di ba? At ang aming mga specialty na ulam, dinala mo ba para matikman ng ating mga maginoong binata? Walang problema, kukunin ko na agad. Isang shareholder ng Peace Hotel. Dito sa Jiangsheng, hindi ko pala alam ang tungkol kay Ikin. Sa lahat ng mga taong ito, sa palagay ko na sayang lang ang oras ko. Halika, binatakin. Tayo nating dalawa ang uminom. Kaunting tagumpay lang. Hindi pa rin ako makakapantay sa lahat ng narito. Sige, mas maayos na yan. Kahit papaano ay may self-awareness ka. Pwede pang magamit ang mga ito. Maghihintay muna ako. Lahat. Kahit ako ang nag-anyaya sa hapunang ito ngayong araw. Labis pa rin akong pinararangalan na naanyayahan ng 4 na binata ng Jiangsheng. Ngayong araw, ako si Chin, nag-aalay ng tagay sa inyong lahat. Mabuti. Ngayon, gusto kong magbigay ng toast sa lahat. Magaling. Mula ngayon, maging ito man sa negosyo ng hotel o sa iba pang mga venture, sana kayong 4 na magkakapatid ay aalagaan ninyo ang inyong nakababatang kapatid dito. Binibiningkin. Magkakapatid tayong lahat dito. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan mo sa hinaharap. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Kanina lang ay mababa ang tingin nila sa akin, ngunit nang marinig nilang may-ari ako ng Peace Hotel, bigla na lang nila akong tinawag na kapatid na Chin. CJ, nakainom na tayo. Pag-usapan na natin ang negosyo. 4 na taon na, mula nang huli tayong magkita-kita. Bakit hindi natin pag-usapan kung ano ang nangyari sa atin nitong nakaraang 4 na taon? Matagal ko nang narinig na si Binibining Zhang ay isa sa mga pinakamayaman sa Jiangsheng. Sabi nila, binili pa niya ang lahat ng bilya sa lungsod. Nagtataka ako kung totoo ito o hindi. Magkakapatid tayong lahat. Ang akin ay sayo rin. Kung gusto niya talaga ng isa, maibibigay niya sa'yo ngayon din. Talaga? Well, kung ganoon, baka tanggapin ko nga ang alok niya. Kahit sino ay makakapansin na nagpapakabait lang ako. Nagbibiro lang si Chin Feng. Kung gusto niya talaga ng isa, maibibigay ko sa kanya. Parang pamilya tayo. Ang akin ay sayo rin. Kung gusto mo talaga, ibibigay ko sa'yo. Sige, ibigay mo sa akin. Gusto talagang bigyan ni Zhang ng bilya si Chin Feng. Wala kaming tutol. Matapang talaga si Zhang, sa totoo lang. Bakit ko pa kailangang magpasikat ng ganoon? Binibigyan na nga nila ako ng paraan. Pero kailangan ko pang magpanggap ulit. Talaga. Kung gusto talaga ni Qin Feng ng villa, walang problema yon. Ang ganoong bagay ay parang barya lang sa akin. Pero baka matagalan lang ang proseso ng papeles. Nagbibiro lang ako, pare. Ikaw naman, seryosong seryoso. Mahilig talaga magbiro si Qin Feng. Pero para maging totoo, naisip-isip ko nga nitong mga nakaraang araw na ipagbili ang ilan sa mga ari-arian ng pamilya namin. Ang tatay ko ay bumili lang sa akin ng luxury yacht kamakailan. Balak kong kunin ang yacht na yon at maglibot sa mundo. Nadetect na nagmamayabang ang katunggali mo sa pag-ibig. Si Zhang Tiandi, naibigay na ang gantimpala ng system. Isang luxury yacht na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ayos. Nahuli siya sa bitag. Talaga? Yun di. Talagang mapagbigay ang binatang Ginoong Zhang. Nagbigay lang ng yacht ng ganun-ganun lang. Maliit na bagay lang yan. Parang bula lang yan. Naiinggit talaga ako sa'yo, Kuya Zhang. Oo nga pala. Narinig ko nakatira ka sa isang sinaunang kastilyo sa Europa. Ang mahal siguro noon, di ba? Wala yun. Ako, nawalan na ako ng interes sa pera matagal na. Ang gusto ko ay yung proseso ng paggawa nito. Pagkatapos ng lahat sa mundong ito, parang wala namang hindi ko kayang bilhin. Ang mas pinapahalagahan ko ay yung mga koneksyon sa mga leader sa iba't ibang larangan ng negosyo.
Kailangan mong maintindihan. Sa panahon na yon, hindi sapat na may pera ka lang. Kailangan mo rin ng kapangyarihan. Tama ka talaga, kuya. Mukhang marami pa akong dapat matutunan. Sa'yo, kuya. Ikaw lang ang may alam niyan. Alam mo, mayroon akong hapunan mamaya kasama ang isang mataas na leader. Sobrang busy ako. Ding, natukoy ng sistem ang isang karibal sa pag-ibig. Nagmamayabang si Lindon Dion. Ang iyong gantimpala, nakakuha ng mga koneksyon sa lipunan at ugnayan sa pamumuno. Ha, Mayor Chen, ano ang dahilan ng tawag ninyo? Tungkol ba sa regalong ipinadala ko kanina? Naibalik ba? Mayor Chen, ano po ang maipaglilingkod ko? Sino ito? Ah, ako ito, si Yaolin, si Lindong yun. Shaolin? Kasama mo ba sa hapunan si Qin Feng? Ipasa mo sa kanya ang telepono. Ha? Hindi po, Mayor Chen, ako po ito. Ako si Xiaolin, si Lindong yun. Huwag mong sayangin ang oras ko. Papuntahin mo si Qin Feng sa telepono ngayon. Kailangan ko siyang kausapin. Mayor Chen, hindi ba kayo ang tumawag sa akin? Hinahanap ko si Qin Feng. Pakibigay mo sa kanya ang telepono. Qin Feng, Pasensya na. Akin ang teleponong ito. Hello, Mayor Chen. Ang tagal nating hindi nagkita. Mayor Chen, hinahanap niya si Qin Feng. Paano nangyari yon? Impossible. Tama ang narinig mo. Si Mayor Chen yon. Sigurado ako, siguradong sigurado. Talagang si Mayor Chen ang kausap sa kabilang linya. Nagbibiro ka. Kilala rin ni Mayor Chen ang lalaking ito. At parang magkalapit sila. Oo, nasa labas ako at kumakain ng tanghalian ngayon. Ano sa tingin mo? Pagdating ng gabi, susunduan kita. Para makapag-usap tayo ng maayos. Ano sa tingin mo? Hindi lang magkalapit. Tinanggihan pa niya ang imbitasyon ni Mayor Chen. Posible kaya na, wala lang talaga kay Qin Feng ang tinatawag na imbitasyong ito pagkatapos ng lahat ang mga koneksyon ng mga tao at ang kanilang mga kakayahan ay hindi pareho. Young Master Gyu, ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Sabi ko lang. Pasensya na, mga kasama. Kailangan kong sagutin ang tawag habang kumakain, pero si Mayor Chen ang tumawag. Magkaibigan, alam mo naman, kailangang sagutin. Malapit ka kay Mayor Chen. Bagong kaibigan. Hindi lang ako magkaibigan ni Mayor Chen. Ang mga opisyal na ito ay mga taong gusto kong magpapapabor pero hindi ko man lang malapitan. Hindi ako makakuha ng meeting para mag-abot ng regalo. Paano kaya? Qin! Talagang, punong-puno ka ng sorpresa. Akala ko ordinaryong tao ka lang, pero hindi ko inasahang may koneksyon ka sa dibang si Son Feifei. Mayroon ka pang tunay na talento sa musika. Ibig mong sabihin, connected din sa diba ang lalaking ito? Oo, noon sa Caesar's Palace ko, biglang dumating ang diba. Nagulat talaga ako, hindi ko alam kung bakit siya nandoon. Yun pala, gaya ng alam mo na ngayon, hinahanap niya si Qin. Hindi pwede. Impossible. Halatang ordinaryong tao lang siya, ang background ng pamilya niya. Paano siya magkakaroon ng koneksyon sa mga diba at mataas na opisyal? Kaya nga, sabi ko sa'yo, itong si Qin ay isang talagang kawili-wiling tao. Una kong inakala na may mga desenteng koneksyon lang siya, pero hindi ko inasahan na patuloy siyang magpapasorpresa sa akin. Ikaw din ang may-ari ng Peace Hotel. Hindi lang yan. Napakabuti ng pakikitungo niya sa napakaraming opisyal. Minsan talaga, napapaisip ako. Ang pagkakaibigan natin, ito ba ay swerte mo? CJ, medyo nalilihis na tayo sa usapan. Ang layunin ng ating pagtitipon ngayon ay hindi ba't para makita kung sino ang karapat-dapat manligaw kay Miss Lin. Paano tayo napunta sa pag-uusap na ito? Tama si Young Master Wang. Young Master Gyu, bakit hindi mo muna sabihin sa amin ang tungkol sa pamilya Gu? Sige, ako na ang mauna. Tulad ni Young Master Lin, bumili rin ako ng mansyon sa Europa. Pero medyo masakit nga lang sa bulsa ang presyo. Hindi ko naman kayang ikumpara ang sarili ko kay Young Master Lin. Young Master Gyu, nakakabilib ka. Hindi naman talaga siya bumili ng mansyon sa Europa, di ba? Pero sa ibang mga aspeto, halos pareho lang tayo.
nag-aral sa ibang bansa, natutunan ng mga pamamaraan ng pamamahala ng iba't ibang pamilya, at saka, sa pamamagitan ng aking talino at impluensya sa negosyo, nakapagkita ako sa reyna ng gitnang silangan. Pagdating naman sa mga kasanayan sa pamamahala, sa tingin ko ay medyo magaling naman ako. Young Master Go, ay Young Master Go. Ang buhay mo ay parang pangarap ko na. Hindi man lang gumagalaw ang sistema ng pagmamayabang, para siyang sariwang hangin sa gitna nating mga mayayaman. Sa kabuuan, ang aking mga personal na kakayahan, ay medyo balanse naman. Kaya pagdating sa mga bagay na may kinalaman kay Miss Lin, naniniwala akong may karapatan akong magsalita. Totoo ang sinabi ni Young Master Q. Gayunpaman, kung gusto nating manligaw kay Miss Lin, may isa pang bagay na kailangan nating isaalang-alang. At iyon ay, ano ang kailangan ng pamilya Lin? Well, ano sa tingin mo ang kailangan ng pamilya Lin, Young Master Wang? Alam mo rin naman, sa antas natin, numero na lang ang pera. Kaya, naniniwala akong ang aking koneksyon sa reyna ng gitnang silangan. Ang malamang na pinakamatingkad kong katangian. 4 na tao. At saka, si Chin Feng. Parang may narinig ako dati, tungkol kay Ginoong Wang at sa reyna ng gitnang silangan, na magkalapit daw. Kaya nga, naging mas close ka ba sa kanya? Narinig kong tinanggihan mo siya. Bakit? Dahil may sarili akong karera, na dapat pagtuunan ng pansin, hindi ko basta-basta isusuko ang lahat, dahil lang sa nararamdaman ng isang babae, at pababayaan ang lahat ng meron ako, hindi ganyan kumilos ang tunay na lalaki. Wow, Ginoong Wang. Sinasabi mo ba, na may gusto sa'yo ang reyna ng gitnang silangan? Hindi pwedeng basta-basta mong sabihin yan. Ang buong bagay na ito, ay talagang nakakabagabag sa akin. Bukod pa riyan, alam naman niyong lahat kung paano yan, ang mga babae, ang dami nilang problema. Ang reyna ng gitnang silangan, ay talagang napakaganda, pero sobrang malambing. Hindi ko basta-basta pababayaan, ang lahat ng negosyo ng pamilya ko para sa kanya. Ganito na lang. Kung aanyayahan ko siya sa Dragon Country ngayon, tatakbo siya rito para makita ako agad. Pagkatapos ng lahat, ako ang maalamat na lalaking 7 beses sa isang gabi. Ding, nagmamayabang ang katunggali sa pag-ibig ng host. Ipinagkakaloob ang gantimpala sa host, ang pagmamahal at pabor sa iyo ng reyna ng gitnang silangan. Nakuha ng host ang gantimpala, kakayahang 7 beses sa isang gabi. Hindi ko talaga inaasahan na magsasabi si Ginoong Wang na ang reyna ng gitnang silangan ay umiibig sa kanya. Pero mabuti na lang para sa akin. Teka, hindi. Ang puso ko ay para lamang kay Shanshan. Kaya kahit na ang reyna na ito ay maganda na parang bulaklak, hindi ako magkakagusto sa kanya. Anong nangyari? Anong nangyayari? Bakit nagpanik? Nasa hotel natin ang reyna ng Middle East. Ang kakaiba naman, bakit kaya pupunta rito ang reyna ng Middle East? Caesar's Palace, wala tayong sapat na kredensyal para mag-host ng ganoong kalaking dignitaryong dayuhan. At ang pagbisita ng reyna sa China. Wala man lang balita? Wow, Young Master Wang. Sa tingin mo ay para makita ka ng reyna. Eksakto, kung hindi, wala siyang dahilan para narito. Malamang nga na ikaw ang hinahanap niya. Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano, ano ba talaga ang nangyayari. Noon, sa reynang iyon, nagkatinginan lang kami mula sa malayo. Wala naman talaga akong koneksyon sa kanya. Bakit kaya siya hahanap sa akin? Pero sa buong kwartong ito, o kahit sa buong hotel, bukod sa akin, wala nang ibang nakakita sa reyna ng Middle East. Pwede kayang yung sandaling pagtingin na yon, ang nagpaibig sa reyna sa akin. Pwede kayang swerte ko talaga ngayon? Anyway, boss, dapat mong puntahan at alamin. Tama, ako na ang babati sa kanya. Oh, Young Master Wang, dapat kang sumama sa akin. Sakaling pribadong pagpupulong nga ito ng reyna, hindi ko kayang harapin mag-isa. Sige, panoorin mo na lang kung paano ko ito haharapin. Diyos ko. Siya ang reyna ng gitnang silangan. Talagang napakaganda niya. Unang beses ko lang siya makita. Ang pinakamaganda at pinakamayamang babae sa buong mundo. Ano ang ginagawa ng reyna dito? Siguro nagbibisita lang. Kumakanta ba ng karaoke ang reyna? Tigilan niyo ang paghula. Narito ang reyna para makipagkita sa isang tao. Makipagkita? Kanino kaya siya pupunta? Sino sa ating hotel ang may ganoong impluensya para personal na puntahan ng reyna ng gitnang silangan? Sa tingin ko, baka ang boss ko.
Huwag kang magbiro. Nanalo ba ng Nobel Prize ang boss mo o napabalita sa magazine? O napabalita sa magazine? Iba't ibang klase ng tao ang mga iyon. Tungkol ba sa akin ang pinag-uusapan nyo? Hindi. Pasensya na, Qin Xiao. Wala akong sinabi. Huwag kang matakot. Malinaw kong narinig ang bawat salita. Pero baka ma-disappoint kayo. Tungkol naman sa akin at sa Reyna ng gitnang silangan. Meron akong kaunting koneksyon sa kanya. Boss Qin, nagbibiro ka lang siguro. Magaling ka naman. Pero Reyna ng gitnang silangan yon. Hindi ba't naaakit ka sa kagandahan niya at sinusubukan mong mag-advantage? Sinusubukang mag-advantage. Paano naman nangyari yon? Ang puso ko ay para lamang kay Shanshan. Wala nang iba para sa akin. Hindi ako mag-aatubili dahil lang sa kagandahan. Qin Xiao. Ano ang ginagawa mo? Natubili ang boss. Paano nangyari yon? Laging tapat si Qin Xiao kay Miss Shanshan. Lagi siyang tapat sa kanya. Paano siya? Naakit ng ganoong kagandahan? Tama ba, boss? Paano naging siya? Baby, ang pag-ibig natin ay parang roller coaster alternasyon. Qin Feng, ang pangit ng boses mo. Talagang pupunta ako sa Dragon Country para bugbugin ka mismo. Ayos. Kapag dumating ka sa Dragon Country. Nakakatawa talaga ito. Ginoong Qin, ano nang nangyari? Gusto mo bang tawagin ko si Binibining Shanshan? Hindi. Nagkakamali lang siguro ako ng paningin. Mahal na hari. Ikaw nga talaga, ako ito. Ako si Wang Shidong, hindi mo ba ako naalala? Noong huli sa inyong bansa, ang aming mga mangangalakal mula sa Long Country ay dumalo sa inyong kumperensya. Ako yung nakaupong pang-anim sa kanan mo. Tiningnan mo pa nga ako, at binigyan mo ako ng isang nakasisilaw ng ngiti. Kumusta? Ikinagagalak kitang makita dito. Naalala ko na ngayon. Noon, sa inyong pangkat ng mga ngalakal ng Long Country, may isang tao na nakakuha ng aking atensyon. Ako yun. Pero hindi ko inakala na ikaw, mahal na hari, ay maglalakbay hanggang Long City para hanapin ako. Dahil lang sa sandaling pagtingin na yon. May nakita akong isang tao sa madla, nakamukhang kamukha ng isang unggoy, kaya hindi ko napigilang tumingin ang pangalawang beses. Hindi masama. Maayos ka pa rin nagpapakondisyon. Kamukha mo pa rin ang itsura mo noong huli, ang pagkakahawig sa isang unggoy. Tol Anggoy, bumalik ka na. Huwag kang magpahiya. Shoo. Qin Feng, sa wakas ay nakilala na rin kita. Medyo nagmamadali ako nang pumunta rito ngayon. Hindi ako gaanong nakapaghanda. Wala akong dalang anumang espesyal. Sana tanggapin mo ang buket ng bulaklak na ito. Ang iyong pagdating dito ngayon ay isang malaking karangalan para sa akin. Ano pang hinihintay natin? Hindi mo ba ako papapasukin? Hindi na ako makapaghintay. Naipasyal mo ako sa Long Country. Kuya Chin. Ang inyong kamahalan. Ano ang nagdala sa inyo mula sa Inglaterra? Ano ang gusto mong gawin? Paano kung sabihin kong dumating ako? Para lang makita ka? Paniniwalaan mo ba ako? Oo. Isang karangalan ang maalala ng inyong kamahalan. Hindi ko lang inaasahan na pagkatapos kong kumanta ng ilang awitin para sa inyo online, ay lalakbayin mo pa ang kahabaan para rito. Ang inyong kamahalan. Ngayong nandito na kayo, titiyakin kong aalis kayo na may malalim at magagandang alaala. Aray. Sino yan? Shanshan, anong ginagawa mo rito? Ano? Ayaw mo talaga akong makita rito. Nakakaabala ba ako sa date mo sa Reyna? Hindi naman ganoon. Bakit hindi niyo ako binalaan? Binalaan kita, ang saya-saya mo kasama ang Reyna. Ang galing-galing mong magpakabait. Naglakbay ng malayo ang kamahalan, para lang sa'yo. Kaya, kailan ka pumunta sa Middle East? Hindi ako nakapunta sa Middle East, ngayon lang ako nakilala ang Reyna. Nagsisinungaling ka pa rin. Makinig ka. Kung hindi mo aaminin ang totoo ngayon, hindi ko to palalampasin. Ikaw ba ang nobya ni Qin Feng? Oo. Siya nga. Sinong nobyo mo? Ah, ganun ba?
Nakakagaan ng loob. Qin Feng, sumama ka sa akin pabalik sa Middle East. Daan-daan pang oil field sa ating bansa ang naghihintay sa atin. Bitawan mo siya. Wala namang relasyon si Qin Feng at ako. Sinong nagsabing walang relasyon? Hindi ako nobya niya. Hindi ako ang nobya niya. Asawa niya ako. Masyado akong nasabik. Ganito ang pag-uugali ko sa harap ng 4 na binatang ginoo ng Jiang Cheng. Sa ganitong paraan, magiging target kaya nila si Qin Feng dahil dito. May mali ba akong nasabi? Hindi. Binibining Lin, kayo at si Ginoong Qin Feng ay ang perpektong magkapareha. Kayo dalawa ay talagang magkaparehang pinagtagpo ng langit. Tama si binatang Ginoong Wang, kayo ang pinakamagandang mag-asawa. 2 hinlalaki ang itinaas ko para sa inyo. Kayo ay maaaring ituring na nagkatuluyan sa patotoo namin ng 4 na binatang Ginoo ng Jiangsheng. Magkasama na kayo ngayon. Paano ninyo nagawa? Sayang naman. Qin Feng, paano ka ba nagkaroon na ng nobya? Pero kahit ganito, ikaw pa rin ang aming pinakamahusay na kasosyo sa negosyo sa gitnang silangan. Sa hinaharap para sa negosyo, ikaw ang una kong iisipin. Opo, inyong kamahalin. Nagkita na tayo ngayon, kaya aasikasuhin ko na ang ilang opisyal na gawain. Kung ganoon, iaayos ko na kayong manatili sa Peace Hotel. Shan, gabi na. Paano kung sumama ka sa akin at manatili din sa Peace Hotel? Ano sa tingin mo? Ito. Binibining Lin, huwag kayong mahiya. Lahat kami ay may mataas na pag-asa sa inyong dalawa. Sinusuportahan namin kayo. Laban lang. Shan, gising ka na. Kasalanan mo itong lahat. Ang ingay-ingay mo kasi nung bumangon ka. Ang pagod na pagod ko. Kagabi. 7 beses natin ginawa. Tumahimik ka. Ngayon ka pa nahihiya, kagabi. Hindi ka naman ganyan. Hindi. Buong gabi akong hindi sumagot sa telepono. Baka may naghahanap sa akin. Ay nako, 20 beses akong tinawagan ng tatay ko. Gago ka. Saan ka ba nagpunta? Nag-class reunion ka, tapos hindi ka umuwi ng buong gabi? Tay, kagabi, nasa class reunion ako. Medyo naparami ang ininom ko. Nalasing ako. Kaya naghanap na lang ako ng hotel para matulog. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Matanda ka na ngayon. Laging nasa labas, hindi umuwi. Nagwawala sa labas. Pupunta sa bahay natin ngayon si Young Master Wu. Umuwi ka rito ngayon din. Young Master Wu. Sinong Young Master Wu? Sinasabi ko, isipin mo naman ang iba. Laging si Qin Feng, araw-araw. Si Young Master Wu. Galing siya sa kapital. Magmadali ka na umuwi. Pero ako. Nangako ako sa tatay mo. Sasama ako sa iyo pabalik. Sige, tay. Uuwi na ako ngayon din. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako. Sasama ka talaga sa akin. Oo. Magandang pagkakataon ito para ipakilala ko sa tatay mo. Akin ka. Pero, wala bang bagong Young Master Wu ngayon? Hindi ka ba natatakot? Natatakot saan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kumpiyansa ako ngayon. Tama. Ang dami mo nang na-achieve ngayon. Magandang salita ang sasabihin ko sa tatay ko tungkol sa iyo. Baka pumayag siya. Sayang ang oras. Umalis na tayo ngayon. Ano ba ang minamadali? Tanghali pa lang, hindi pa oras. Alam mo, pwede pa tayong gumawa ng marami pang ibang bagay. Qin Feng. Malapit na tayong makilala ng mga magulang ko. Medyo mainitan ang ulo ng nanay ko. Minsan ay masakit magsalita. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ginoong Wu, narito na kayo. Bakit kayo muna nagkita ni Shanshan? Ni hindi man lang kayo nagsabi sa akin. Sa pagsasalita ninyo, tita, payag kayo sa pagpapakasal ko kay Shanshan? Siyempre naman. Si Ginoong Wu ang pinakamagaling na binata sa kabisera. Kung may kakasal mo si Shanshan, talagang malaking karangalan para sa kanya. Kung gayon. Salamat, tita. Ikaw ay Qin Feng. Tito, matagal na tayong hindi nagkita.
Chinfeng. Aling Chinfeng. Bakit ka kasama ng anak ko? Anong ginagawa mo rito? Mukhang. Nakalimutan mo na ang sinabi ko sa iyo noon. Tatay. Ang mga salita ko noong 3 taon na ang nakalipas, kailangan ko pa bang ulitin para sa'yo? Mas mapagmalaki ka ngayon kaysa noong 3 taon ka pa lang. Para lang magpakitang gilas. Nagrenta ka pa ng magandang kotse. Tito, ito ay aking. Chinfeng, tumahimik ka. Ang iyong estado ay hindi karapat-dapat para kay Shanshan. Ang lalaking pakakasalan ni Shanshan ay isa lamang sa 4 na binata ng kabisera, o kaya naman, isang taong mas mataas ang estado at posisyon kaysa sa kanila. Nanay, talagang kay Chinfeng ang kotse na ito, at meron din siyang Bugatti at Cullinan. Nakaparty yon sa Caesar's Palace ni Ginoong Go. Kung hindi kayo naniniwala, puntahan ninyo at tanungin. Naglalaro ka ng mga maliliit na laro sa akin. Lilitasin ko ang katotohanan nito. Hello. Kuya Chin. Ayon sa hiling mo, naayos na ang lahat ng mga kotse, naibigay na ang mga susi sa attendant. Sige, Ginoong Go. Salamat sa abala. Magkapatid tayo, huwag kang magpakumbaba. Paano nangyari yun? Nanay, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ba sinabi ko sa iyo, ibang-iba na siya ngayon? Shanshan, pwede bang huwag kang maging ulirang nagmamahal? Paano ka napasubo sa mura at pangkaraniwang panloloko, at naloko pa? Tito, nandyan na ang kotse sa harap ninyo. Ni hindi mo pa rin pinaniniwalaan ang kotse? Nanay, tatay, sa totoo lang ngayong araw, gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Kumita ng malaking halaga si Chinfeng sa Bitcoin. Ang kasalukuyang daloy ng kanyang kapital ay nasa pinakamataas na antas na sa buong Jiangcheng. Sige, tama na yan. Kahit naswertihin siya at kumita ng pera, nakabili ng mamahaling kotse, hindi ibig sabihin ay pwede na siyang makapag-asawa sa pamilya nating Lin. Kailangan ng lalaki ang ambisyon. Hindi mo pwedeng ubusin ang lahat ng pera mo sa mga mamahaling bagay. Anong kinabukasan ng meron yan? At saka, hayaan mong maging tapat ako sa'yo. Para sa pamilya namin, numero lang ang pera. Kailangan kong maging responsable sa buong pamilya naming Lin. Tito, kung gayon, talagang curious ako. Anong pamantayan ang kailangan kong maabot? Para karapat-dapat akong pakasalan ng Shanshan ninyo? Huwag kang matakot pag sinabi ko sa iyo. Siyempre, ang 4 na binata ng kabisera, bawat isa sa kanila ay may espesyal na katayuan, posisyon, at pinagmulang panlipunan, malawak na koneksyon at mga mapagkukunan. Sila ang mga top tier na tycoon. Kung ganoon, lalo akong naging curious. Pwede mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kanila? Hayaan mo akong makita ng malinaw. Ang agwat sa pagitan ko at nila. Sige, kung gayon, sasabihin ko sa iyo ngayong araw. Hayaan mong makita mo para sa iyong sarili, ang agwat sa pagitan mo at nila, at lumayo ka na kay Shanshan mula ngayon. Tatay. Laulio, iuwi mo muna ang binibini. Opo. Binibini. Malapit nang dumating si Binataw, pakiuwi na lang sa iyong silid at magpahinga. Babalik na rin ang amo sa lalong madaling panahon. Hindi, lalabanan kita sa bagay na ito ngayong araw. Hindi ko hahayaang hamakin mo si Chinfeng. Batang tanga. Hindi mo ba maintindihan ang mabuting hangarin ng iyong mga magulang? Bakit ba kami dumadaan sa lahat ng itong hirap para pumili ng asawa para sa iyo? Dahil gusto naming magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Mas magandang kinabukasan. Nanay. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo pag sinasabi mo yan? Paulit-ulit mong sinasabi, para sa kinabukasan ko, para sa aking kapakanan. Pero sa totoo lang, para lang ito sa kinabukasan ng pamilyang Lin. Sa puso mo. Ako ay isang taong ipapakasal lang, hindi na dapat bumalik, nawawalan ng lahat ng silbi, isang taong pwedeng itapon. Anong klaseng salita yan? Shanshan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hanggat nandito ako sa pamilyang Lin. Hindi makakapasok dito si Chinfeng. Ganoon ba, tita? Sana hindi mo pagsisihan. Tatay, alam mo ang totoo. Ang aming pamilya Lin, kasama na ako. Sa mata ng 4 na binata ng Jiangcheng, wala kaming halaga. Pananggalang ako sa negosasyon. Sa tingin mo ba talaga, ang pagpapakasal sa akin sa kanya, ay magpapasaya sa akin? Anong klaseng pananalita yan? Anong panangga? Anong kalakal?
Kailangan ng panahon para umusbong ang damdamin. Kapag napangasawa mo na siya, naging asawa mo na, at magkasama kayo araw-araw, lalago ang pagmamahalan. Hindi ka pa ba nasusubsob sa mga binatang mayaman? Walang puso at walang prinsipyo ang lahat yan. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Tatay. Noong bata ako, ayaw mong magkasama kami. Sabi mo, magkaiba ang estado namin sa buhay. Bata pa ako noon. Wala akong magawa. Pero ngayon, siya ang pinakamamahal ko. Gusto kong makasama si Chin Feng. Sigurado ako, siya ang taong tunay kong minamahal. Sa buhay na ito, siya ang pakakasalan ko. Hindi ko siya susukuan, at hindi ko siya iiwan. Tandang bata. Hindi ka ba makapag-isip ng malinaw kahit minsan? Gaano kalaki ang agwat ni na Chin Feng at ng 4 na binata ng kabisera? Kunin mo na lang ang pinakakilala, si Wang Shidong. Halimbawa, sa edad na 10, sanay na siya sa 4 na wika. Nang mag-12 anyos siya, naipasa na ng kanyang ama, sa kanya ang pamamahala ng isang kumpanyang nakalista. Kamakailan lang, nakipagkita pa siya sa isang reyna mula sa gitnang silangan. Maganda ang naging usapan nila. Pagdating sa koneksyon at personal na kakayahan, paano makakapantay si Chin Feng? Natukoy na ang kalaban mo na si Wang Shidong ay nagmamayabang. Ibinibigay na ng sistema ang iyong gantimpala. Nakredito na ang iyong kasanayang pagsasarili sa 4 na wika. Nakredito na ang iyong kasanayang kakayahan sa pamamahala. Pwede pang maantala ang gantimpala? Mukhang ang mga lalaking to sa harap ko. Sige, kayong dalawa, tigil na yan. Excuse me, Tito Lin. Sa 4 na binatang ginoo ng Jiang Cheng, bukod kay binatang ginoong Wang, yung 3 pa ba, ay ganoon din kagaling? Ang ignorante mo naman. Mas kaunti pa ang alam mo, kaysa sa 3 taong gulang sa Jiang Cheng. Bukod kay Wang Shidong, yung 3 pa, ay ang pinakamagagaling sa lahat. Maraming kilalang mataas na opisyal si Lin Dongyan. May-ari pa siya ng mahigit 100 estate sa Europa, at hindi yon dahil sa pamilya niya. Buo niyang itinayo ang imperyong iyon, ng mag-isa. Binabati kita, host. Na-credit na ang mga estate sa Europa. Wow! Ang galing naman! Halos lahat ng karapatan sa ari-arian, sa mga distrito ng Villa sa Jiangcheng, ay nasa kamay ni Zhang Tiandi. Mas kahanga-hanga pa si binatang Ginoong Go. May asset siyang 12 ng bilyon. Nakilala pa niya ang maraming dayuhang pinuno, at maganda ang pakikitungo niya sa kanila. Kaya sabihin mo sa akin, Chin Feng, paano ka makakapantay? Binabati kita, host. Nakuha ang mga karapatan sa ari-arian para sa mga distrito ng Villa sa Jiangcheng. System? Paano naman yung 12 ng bilyon? Walang natukoy na pagmamayabang ng kalaban mo. Si binatang Ginoong Go ay talagang may kakaiba. Pero salamat sa system, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang ganoong kataas na tao. Talagang pinagpala ako. Kaya ngayon, naiintindihan mo na ba ang agwat sa pagitan mo at nila? Oo, sa wakas naintindihan ko na. Sa wakas naintindihan ko na ang agwat sa pagitan ko at nila. Tito Lin, at Tito Lin. Malamang hindi mo naisip kahit sa pinakamalayong pangarap mo, na ang mga salitang sinabi mo, sa akin kanina lang, ay kayang lubusang baguhin ang buhay ko. Hindi lang ako naging mayaman, kundi tinulungan pa akong magtayo, ng napakalawak na network ng mga koneksyon. Ngayong alam mo na ang agwat, bakit hindi ka pa umaalis? Ang isang dukhang tulad mo, ay walang karapatang maging, manugang ng aming pamilyang Lin. Maria. Kung ganyan ang sasabihin mo, edi hindi ko na kailangang kilalanin, na ikaw ang aking ina. Hindi mo kailanman isinapuso ang kaligayahan ng iyong anak. Ang iniisip mo lang ay pera, at ang yaman ng pamilyang Lin. Walang utang na loob na anak, binabalaan kita. Kung talagang maglakas loob kang tumakas, kasama ng lalaking ito, itatakwil kita bilang aking anak. Sige, itakwil mo na ako, ang inang katulad mo, na pera lang ang habol, at pakinabang. Mas mabuti pang wala na ako sa piling mo. Walang utang na loob na anak, bakit hindi mo lang aking pinakikinggan? Huwag na nating pag-usapan ng iba pa. Si Chin Feng ba, kahit magtrabaho siya ng buong buhay, ay kayang bumili ng villa dito para bigyan ka ng komportableng buhay. Kaya niya. Ang kapal ng mukha ko. Alam mo ba kung sino ang nag-develop ng distritong ito ng mga villa? Ang pamilya Zhang ng Jiangcheng. Kahit pa mag-upa siya ng 10 Maybach ang perang gagastusin, ay hindi sapat para sa isang tile lang dito. Talaga ba? Ha? Ano, sa wakas na-realize mo na ang agwat sa pagitan mo at ni Shanshan. Ang agwat sa pagitan mo at ng 4 na binatang Ginoo, ng Jiangcheng. Ngayong alam mo na, umalis ka na. Paano kung sabihin ko sa'yo, na ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng mga villang ito? Paano kung sabihin ko sa'yo, na ang development rights ng mga villang ito, ay akin lahat? Ha 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 ha. Oh,
Chin Feng, ang tagal na nating hindi nagkita. Wala namang ibang skills na umunlad. Pero ang galing mo na lang. Magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Chin Feng, dati, akala ko mahirap ka lang, at wala kang tunay na kakayahan, pero kahit papaano ay totoo ka. Pero ngayon, nakikita ko na mali ako sa'yo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin? Na magkaroon ng property sa Villa District na ito. Kahit 10 buhay ang pagtrabahuhin mo, hindi mo pa rin kayang bilhin ang isang banyo dito. Nandyan na ang katotohanan sa harap mo. Bakit ayaw mong maniwala? Chin Feng, hindi kailanman magsisinungaling si Chin Feng. Oh, sige na nga. Ano ba ang problema mo? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin. Ang batang ito? Sabi nga nila, nawawala sa sarili ang mga babae. Kapag umibig, mukhang totoo nga. Tay, kung hindi ka maniwala sa akin, maniwala ka naman. Sa nakikita mo, kagabi, hindi lang kumain si Chin Feng kasama ang 4 na young master ng Jiang Cheng, kundi ang kanyang mga nagawa ay higit pa sa kanilang 4. Kung hindi, bakit hindi sila dumating ngayon para mag-propose? Shan, ano ba ang pinagsasasabi mo? Alam kong mabuti na si Chin Feng ay iba sa kanila. Hindi lang higit si Chin Feng sa kanila, sa mga nagawa, kundi pati na rin, sa mga koneksyon, wala silang sinabi. Oh, talaga? Sa pagkakaalam ko, pagdating sa koneksyon, si Ginoong Lin Dongyan ay kilala ang maraming mataas na opisyal sa Jiangcheng. Si Wang Shidong ay kilala pa ang Queen of the Middle East. Ano ang maihahambing ni Chin Feng dyan? Ang Queen of the Middle East, dumating siya kagabi. Pero, hinanap niya si Chin Feng, reyna ng gitnang silangan. Kagabi siya dumating, pero hinahanap niya si Chin Feng. Ano? Tay, hindi ka ba naniniwala sa akin? Hello? Amansa. Chin Feng, libre ka ba para sa hapunan ngayong gabi? Mayroon akong negosyong nais kong pag-usapan sa iyo. Walang problema, pero kung magiging maginhawa para sa'yo, nais kitang imbitahan sa Shuani Villa District. Ipapakilala kita sa ilang mga kaibigan. Iyong maliit na nobya mo ba iyon? Ayokong makita siya. Mahal na hari, nasa bahay ko siya ngayon. Nandito si Chin Feng para humingi ng aking kamay sa kasal. Kailangan namin ng iyong basbas. Oh, Amansa, iyon ang. Siya ang reyna ng gitnang silangan, si Amansa. Makikipagkita siya kay Chin Feng ngayong gabi para pag-usapan ang negosyo sa langis. Imposible, talagang imposible yon. Ito ang pribadong contact ni Amansa. Wala pang 10 tao sa buong mundo ang mayroon ng numerong ito. Pero paano kaya posible kay Chin Feng? Tay, hindi ba sinabi ko sa iyo, hindi na pareho si Chin Feng. Tulad ng dati, ganap na nagbago na siyang tao. Siya ngayon ay nasa tuktok na ng mundo. Nandito na si Master Wu. Hi, Master Wu, nandito na po kayo. Siyempre, nandito ako ngayon para mag-propose kay Shanshan. Kaya, dapat maaga akong dumating. Ito siguro ang anak ninyo. Talagang kahanga-hanga, may pangangatawang pambihira. Anong ginagawa niyo dyan? Batiin niyo si Master Wu. Master Wu. Ang ganda-ganda talaga ni Miss Shanshan. Ngayong nakita na kita, totoo nga ang mga chismis. Kung gayon, tuloy na po ba tayo sa loob? Oo, sa loob na tayo mag-usap. Sige po, kayo po muna. Sandali lang. Tito Lin, may pag-uusapan kaming mga personal na bagay sa puso. Hindi na kailangan na pumasok pa ang driver. Driver, siya ay. Hindi driver si Chin Feng. Hindi driver. Ano ka? Kumusta? Hayaan niyo akong magpakilala. Ako si Chin Feng. Ako ang nobyo ni Shanshan. Ano nung sinabi mo? Ikaw ang nobyo ni Shanshan, Gu Jinchen. Bingi ka ba o ano? Sabi ko, Chin Feng ang pangalan ko. Tito Lin, anong nangyayari dito? Bakit si Shanshan biglang may ibang nobyo? Young Master Wu, huwag mo siyang pansinin. Nagsasalita lang siya ng walang kwenta. Kami, hindi namin kinilala yan. Siya ang manugang ng aming pamilyang Lin. Hindi pa. Chin Feng, dahil nandito na si Young Master Wu, tigilan mo na ang pagpapalo ko dyan. Hindi ko kinilala na ikaw ang manugang ng aming pamilyang Lin. Hindi ko kailangan ng pagkilala mo. Sapat na ang akin. Ikaw. Kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Wu Layang. Kumusta? Ako si Chin Feng. Sa mga social circles ng Jiangcheng, kailan pa lumitaw ang isang Chin Feng? Bakit hindi ko? Ikaw dati. Normal lang na hindi mo ako kilala, dahil hanggang kamakailan lang, ako lang ay isang, ordinaryong empleyado.
Walang estado, walang posisyon. Anong pinagtatawanan mo? Wala, nagulat lang ako ng kaunti. Sa buong buhay ko, ako ay mas magaling kaysa sa isang ordinaryong empleyado. At anong magandang punto mo? Ang pamilyang Lin ay maaaring hindi isang pangunahing pamilya, pero sila ay isang respetableng pamilya pa rin. Kaya ang lalaking bagay sa kanila ay tiyak na hindi maaaring isang walang kwenta. So ibig mong sabihin, ikaw ang karapat-dapat para kay Shanshan. Masasabi kong parang, si Shanshan ay bahagya lang akong karapat-dapat. Well, pasensya na sa sasabihin ko, pero sa paningin ko. Paumanhin po, dahil sa paningin ko. Wala ka. Shinfeng, ang kapal mo. Anong kalokohan yan? Nababaliw na yata ako. Sa pagkakaiba ng estado natin. Nagalit pa ako sa'yo. Talagang mababa ang tingin ko sa sarili ko. Kung ganoon ang pagtingin mo, lalo akong naging curious. Sabihin mo nga, karapat-dapat ka ba kay Shanshan? Ano bang meron ka para maging karapat-dapat sa kanya? Dahil taimtim mong itinanong, magiging mapagbigay ako at sasabihin sa'yo, ang dala ko para sa kasunduan, bilang bigay kaya. O, Matagal ko nang narinig na si Tito Lin ay mahilig magkolekta ng kaligrafya at mga painting. Ang scroll na ito, galing sa aking koleksyon. Ito ay tunay na gawa ng pangunahing kontemporaryong pintor na si Kimoyan, isang regalo para kay Tito Lin. nako, masyado naman itong mabigat. At ito, kinuha mula sa antique shop ng pamilya namin. Ito ay isang 4-ram bronze ding. Para rin kay Tito Lin. Nako. Ginoong Wu, napakabait ninyo. Hindi na dapat. Wala yon. Ang maliliit na bagay na ito ay para sa akin, parang kapatid ng wala. Kung ganoon, Ginoong Wo, ang ibig mong sabihin, sa inyo, marami ka pang kayamanan na mas mahalaga. Ang ibig mong sabihin, yung Master Wo, ay nasa inyong tahanan, ay mayroong ilan, mas mahalagang mga kayamanan, kaysa sa dalawang bagay na ito, isa na namang mahilig magyabang. Sige, magyabang ka, bilasan mo at magyabang, hindi na ako makapaghintay na makita, kung anong klaseng, hindi ka pani-pani walang kahangahangang bagay ang maiisip mo. Siyempre. Baka matakot ka kapag sinabi ko. Kilala ko ang mga dalubhasa sa kaligrafiya, mula sa buong mundo, at ang tindahan ng alahas ng aking pamilya, ay isang pandaigdigang kadena. Tungkol naman sa maliliit na alahas na ito, hindi ko talaga sila binibigyan ng pangalawang pag-isip. Nadetect ang pagmamayabang ni Wu Liang. Naibigay na ang gantimpala. Binabati kita, host. Pandaigdigang. Pabor ng kaligrapo ay nakredito na. Binabati kita, host. Pandaigdigang kadena ng tindahan ng alahas ay nakredito na. Ang tindahan ng alahas ay pinalitan na ng pangalang Chin's Jewelry. Gaya ng inaasahan, kailangan ng isang katulad mo, isang tunay na malaking tao, para magyabang sa harap ko, isang pandaigdigang negosyo ng alahas na nakakadena? Anong klaseng sukat yon? Kahit na yung mga lalaki mula sa 4 Young Masters of Jiangcheng, ay hindi maglalakas loob na magyabang ng ganyan. Tuloy lang, ano pa ba meron ka? Isuka mo na lahat. Kaya ko yan, mga antigo at mga painting lang. Ang mga bagay na yon, meron din ako niyan. Makinig ka. Qin Feng. Bagamat alam ko ang antas ng kayamanan na ipinapakita ko sa harap mo, kahit na ikaw ay nagsiselos at nagtatanim ng galit, huwag mong pilitin. Kapag nahuli kang pumipilit, hindi lang mabibigo kang makuha ang puso ni Miss Lin. Magdudulot pa yon ng pagkainis niya sa'yo. Sinong nagsabing pumipilit ako? Tama, hindi nagkukunwari si Chinfeng. Naniniwala ako sa kanya. Tignan mo, Shanshan, huwag kang madaling maloko ng mga tao. Magiging miyembro ka ng aming pamilyang Wu. Paano ka naging ganoon kadaling maniwala? Sino nagsasabing nagsisinungaling ako? Sinasabi ko sa'yo, binatakin. Seryoso ka talaga sa role mo, ano? Nagpapanggap ka pa nga, habang nakikipag-usap sa telepono. Alam mo bang si Master Kimoyan ay kasalukuyang masama ang pakiramdam at nagmumuni-muni ng mag-isa? Paano mo magagawa, isang delivery boy na tulad mo, na mapapapunta siya sa isang tawag mo lang? Paano mo nalaman? Sinasabi ko sa'yo, Qin Feng, tinatawag kitang binatakin bilang respeto, at talaga namang, hindi mo madistinguish ang sarkasmo sa katotohanan, ano? Kapag konti ang alam, malaki ang salita. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Master Kimoyan? Anong antas ng master siya? Bakit niya kakilala ang isang walang kwentang tao na tulad mo? Kung gusto mong makilala ang isang master na ganoon kalibre, kailangan mong umasa sa koneksyon ng tatay ko. Oh, Kuya Chin. Ano ang dahilan nang biglaan mong pagtawag sa akin? Wala naman. Nagtataka lang ako at gusto kitang tanungin. Ginoong Chi, nagbigay ka ba kailanman
ng tunay na piraso ng iyong kaligrapia o pintura. Kay Binata Wu, sino si Binata Wu? Si Wu Liang, ang binata mula sa pamilyang Wu. Ngayong binanggit mo. Naalala ko, noong nakaraan, may dumating nga na humihingi ng pintura, pero hindi ko siya pinansin. Pinalis ko lang siya. Kung gayon dahil hindi naman talaga, nagbigay ng tunay na gawa si Ginoong Chi. Kay Binata Wu, yung daladala ngayon ni Binata Wu, yung dinala niya. Sobra na. Nakipagsabuatan ka pa sa isang outsider para magpanggap bilang Master Key at sirain ang pangalan ko. Ginoong Key. Kayong talaga, Ginoong Key. Ikaw ikaw pala yung binatang galing sa pamilyang Wu, na gustong bumili ng tunay kong gawa noon. Ako nga yun. Kanina ko lang nalaman kay Chin, na nasa inyo ang isa kong tunay na obra. Wala akong naaalala na naibenta ko sa inyo. Ginoong Key, maaari kong ipaliwanag ito. Kung hindi ninyo ako mabibigyan ng kasiyasang sagot, tatanungin ko ang inyong lolo. Kapag nalaman kong may katiwalian kang ginawa, anak, mag-ingat ka. Hindi. Aaminin ko na. Nagpagawa ako ng peking kopya ng isa sa inyong mga painting. Maging mabait po kayo, huwag ninyong sasabihin sa lolo ko. Kaya hindi nga nagkamali ang mata ko, buti na lang at hindi ko ito naibenta sa inyo. Siya nga pala, Ginoong Key. Ano ang relasyon ninyo nitong si Ginoong Key? Well, noong mga panahong iyon, may malaking baha, ang ama ni Chin Feng. Ay naku, system. Pwede bang mag-iba naman? Baha na naman? Isang bagay lang ang nakita mo. At paulit-ulit mo na lang itong ginagamit. Aaminin ko, hindi ako nakabili ng tunay na gawa mula kay Ginoong Key. Pero ang kulang lang sa akin ay koneksyon sa isang malapit kay Ginoong Key. Pero pagdating sa pondo, matatag ang katayuang pinansyal ng pamilyang Wu. Ginoo. May nagpakilalang tauhan mula sa King's Jewelry, staff member. Sir, may isang tao na nag-aangkin, na galing sa King's Jewelry, ay narito upang maghatid ng alahas. Maaari ka nang umalis. Chin's Jewelry. Hindi ko pa ito naririnig. At bakit? Sila pa pupunta rito para bigyan ako ng alahas? Tito Lin, huwag mo nang sabihin na hindi mo pa naririnig ang King's Jewelry. Well, nahihiya akong aminin. Hindi ako masyadong maalam sa larangang iyon. Ang Chin's Jewelry ay ang pinakamalaking retailer ng alahas sa buong mundo. Global chain sila. Nagbebenta pa sila ng alahas sa mga mahihirap na bansa sa Africa. Ganoon kahanga-hanga, paano ito ikukumpara sa Wu's Jewelry ni Jiwoo? Well, bagamat ang mga jewelry store ng aming pamilyang Wu ay global chain din, na may mga sangay sa lahat ng dako, aminado ako, may agwat pa rin sa pagitan namin at ng King's Jewelry. Maliit lang na agwat, sa palagay ko. Mas malaki pa riyan. Makinig ka, Qin Feng. Huwag mong isipin na dahil nakakuha ka ng swerte at nakakilala ng tulad ni Master Key, ay pwede ka nang magmayabang sa harap ko. Ano? Sasabihin mo bang ang may-ari ng King's Jewelry ay isang malayong kamag-anak mo? Mali ka dyan. Ang may-ari ng Chin's Jewelry at ako ay hindi magkaibigan. Kahit papaano alam mo ang lugar mo, hindi ka nag-aastang masyado. Dahil ako ang may-ari ng Chin's Jewelry. Dahil ako ang may-ari ng Chin's Jewelry, Chin Feng. Impossible, Qin Feng. Talagang todo-todo na ang paggawa mo ng kwento. Kung ikaw nga ang may-ari ng King's Jewelry, bilang young master ng Wu's Jewelry, hindi ko ba dapat kilala? Chin Feng. Talagang sobra-sobra na ang pagpapaimbabaw mo. Pagdating sa alahas, si Young Master Wu ang eksperto. Ang magyabang ka. Nang negosyo mo sa alahas sa harap niya, ay parang dala-dala ka ng kutsilyo sa laban ng bar ilan. Hindi ako nag-e-exaggerate. Totoo ang sinasabi ko. Tama na ang biro. Ang ganyang kasinungalingan ay hindi makakapanloko ng kahit sino. Magandang araw, ito ay mula sa King's Jewelry. Ayon sa utos ng aming boss, narito kami upang ihandog ang pinakamahalagang alahas. Hay nako. Ang kulay at laki. Ito ay top tier na alahas.
Bakit naman? Ipapadala ng boss ninyo sa pamilya namin ang ganito kamahalagang regalo. Hindi ko po alam iyon. Sinusunod lang po namin ang mga tagubili ng aming boss. Kung gusto ninyong malaman, baka pwede ninyong tanungin ang aming boss ng direkta. Ang boss ninyo, nasaan na siya ngayon? Ang gentleman pong ito rito. Ikaw. Paano nangyari yon? Paano mo naging ang may-ari ng Chin's Jewelry? Tama ka. Hanggang ngayon, tahimik lang ako. Impossible. Ang Qin's Jewelry. Si Qin Feng. Pwede ka nang umuwi ngayon. Papatasin ko ang sahod mo sa supervisor. Sige, salamat po, boss. Qin Feng. Ibig kong sabihin, ikaw, kailan ka naging may-ari ng Chin's Jewelry? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung alam ko lang, na ganyan pala ang estado ng pamilya mo, hindi kita sasawayin, at hahayaan si Shanshan na maging kasama mo. So ang basehan pala ay estado ng pamilya. At wala itong kinalaman sa kaligayahan ko. Hindi ba, mahal kong ama? Huwag kang magsalita ng ganyan, Shanshan. Ang tatay mo ay iniisip lang, ang kinabukasan mo. Tama na. Sawan ako sa pinagsasabi mo. Anyway, ngayon, nakita mo na ang kakayahan ni Qin Feng. Hindi ka natututol sa aming dalawa, di ba? Wala talaga. Pero ako, tututol ako. Ano naman kung mayaman ka? Ano naman kung kilala mo si Kidajia? Sa antas namin, walang sinuman ang kulang sa pera. Ang mahalaga ay ang koneksyon, at ang katatagan ng pamilya sa negosyo. Kung sasabihin mong, bilang isang ordinaryong tao, hindi ako karapat-dapat. Kung ganun, paano naman ako na may-ari ng mahigit kalahati ng mga bilya sa River City? Karapat-dapat na ba ako? Paano naman ako na may-ari ng 10 kastilyo sa buong Europa? Karapat-dapat na ba ako? Paano naman ako na may luxury private yacht at pribadong helicopter? Karapat-dapat na ba ako? Paano naman ako na may koneksyon sa isang reyna ng gitnang silangan? Karapat-dapat na ba ako? Oo. Talagang karapat-dapat. Qin Feng, hindi ko alam na napakapayak mo pala. Hindi ito totoo. Nananaginip lang siguro ako. Sir, ma'am, ano po ang masasabi ninyo? May karapatan na ba ako ngayon para pakasalan si Shanshan? Bulag ako noon, hindi ko nakilala ang tunay na dragon. At ikaw, masyado kang mabilis humusga sa itsura. Shanshan, patawarin mo ang aking kabastusan. Sa totoo lang, kaya kong iwanan ang lahat ng ito. Walang ginto o hiyas ang makakapantay sa iyo. Shanshan. Gagawin ko, nangangako ako, sasanduan kita ng isang luxury car para pakasalan ka. Naniniwala ako sa iyo.